babaeng nagtitinda ng manok ay nagpalaki ng 3 anak at ngayon wala ni isa sa kanila ang makapagbigay sa kanya ng kapayapaan ng loob. Ang panganay niyang anak na babae, bagamat maganda, ay sa kasamaang palad na wala ng binti sa isang aksidente. Kahit mayroon na siyang artipisyal na binti, nag-aalala pa rin ang kanyang ina tungkol sa kanyang pagpapakasal. At ang kanyang anak na lalaki, sa isang tingin pa lang ay nagpapabawas na ng 15 taon sa kanyang buhay. Ang mas nakakapasakit sa ulo niya ay umuwi siya para sa bakasyon, hindi lang nakasuot na parang galing sa Central Circus, kundi may dala pa siyang malaking gansa at ipinakilala sa mga miyembro ng pamilya. Maniniwala ka ba na iluluto ko iyan kasama ng mga manok mamaya? Hindi mo tinitingnan ang ginagawa ko. Nagsasapasensya ako sa iyo ng kalahating araw, alam mo ba iyon? Pagkatapos kumain, hubarin mo agad ang itim na damit na iyan, nakakainis tingnan. Ang bunso namang anak na babae ay matalino at malikhain, ngunit hindi niya ito ginagamit sa pag-aaral. Buong araw siyang pinapagalitan ngunit hindi pa rin natututo. Ilang araw na ang nakalipas matapos ang operasyon ni Zhuang Jai sa Shanghai, naghanda siyang sumakay ng high-speed train pauwi sa probinsya para magpahinga. Nang nasa tren na siya, nakita niya ang kanyang dating kaklase sa high school na si Chen Maidong. Akala nito ay gusto niyang makipag-usap sa kanya, kaya tumayo ito at umalis, at nang makababa na lang ng tren nalaman niyang dating kaklase niya ito. Nanatili itong malamig ang pakikitungo at tumanggi pang payagan siyang sumabay sa sasakyan nito. Simula nang magtrabaho si Zhuang Jai sa Shanghai, bihira na siyang umuwi. Nang taong iyon, sinama ng nanay niya ang kanyang kapatid na lalaki at ipinagkasundo kay Tito He, at pagkatapos ay isinilang si Hinyao Nyao. Tinuring ni Tito He ang dalawang magkapatid na parang sarili niyang anak. Ang kanyang ina naman ay sikat na mahusay na asawa sa bayan. Hindi nagtagal pagkatapos ng muli niyang pag-aasawa, nagsimula na siyang magbenta ng inihaw na manok. Nang gabing iyon, nagulat ang ina nang biglang lumitaw ang kanyang anak na babae sa tindahan ng Shanghai, at masaya silang nagkausap. Nakita niyang kararating lang ng anak niya, kaya maaga siyang nagsara ng tindahan. Pag-uwi, naghanda si Tito He ng malaking hapunan. Habang kumakain, patuloy na binabanggit ng ina ang pag-aaral ni Nyao Nyao na nagpapasama ng kanyang loob. Nang oras na iyon, umuwi ang kapatid niyang babae mula sa klase, at nang makita ang ate niya, agad itong tumakbo at niyakap siya. Pagkaupo pa lang niya, isinumbong agad ng bata ang ina sa ate niya, "Pumunta ka sa Shanghai. Ano ang gusto mong gawin sa Shanghai? Hindi mo pa nga nababasa ang buong job posting ng restaurant. Dahil umuwi na ang anak ko, hindi ko siya pwedeng hayaang maging walang ginagawa. Plano ng nanay na ipa-deliver kay Zhuang Jai ang mga paninda bukas. Gaano man siya kagaling sa trabaho sa labas, pag-uwi niya ay kailangan pa rin niyang magtrabaho para sa nanay." Kinaumagahan, si Zhuang Jai ay medyo antok pa at narinig niya ang nanay niya na sinisigawan ang kapatid niya. Dahil masyadong maingay at hindi siya makatulog, nagbayad siya sa kapatid niya para labhan ang kanyang buhok. Maliit man si Nyao Nyao, matalino naman siya. Pagkabula pa lang niya, nagsimula na siyang magtaas ng presyo. Napakagaling ng batang ito na linlangin ang kanyang ate. Sa gabi, nag-deliver si Zhuang Jai. Kinailangan niyang salubungin si Maidong at hindi inaasahan ng lola na ang kanyang apo ay mayroong napakagandang kaibigan. Agad siyang nagkaroon ng magandang impresyon sa kanya. Ngunit nang sabihin ni Maidong sa lola na si Zhuang Jai ay may prosthetic leg, nagbago ang ekspresyon ng lola. Nang gabing iyon, nakita ng nanay ang kanyang anak na babae na tinatanggal ang kanyang prosthetic leg para masahihin ang kanyang binti, kaya't masakit sa loob niyang tinanong kung masakit ba ito. Gaano man kagaling si Zhuang Jai, laging masakit sa kanyang puso ang kalagayan niya. Ngunit tuwing binabanggit ang pag-aaral ng kanyang bunsong anak na babae, nagagalit siya. Dagdag pa rito, ang kanyang anak na lalaki ay nagbakasyon at gusto niyang magpinta na nagpapataas ng kanyang presyon ng dugo. Kung hindi lang dahil sa pagpigil ng ate at ni Tito He ngayon, sigurado akong napalo na ang batang ito. Tanging purong sining lamang ang makakagawa ng mapayapa ang mundo ng iyong kaluluwa. Sa puntong ito, mas naiintindihan ka pa ng gansa kaysa sa akin. Ano ang pinagsasabi mong mundo ng kaluluwa? Para sa akin, mas mukha itong mundo ng nerbiyos. Ngayon, iluluto ko na rin ang pagkakaintindi mo. Kailangan kong ipaalam sa iyo na ako pa rin ang iyong ina. Nang gabing iyon, matapos mapagalitan ang kapatid na lalaki, lumabas siya para uminom upang gumaan ang loob. Hindi niya akalain na nang sunduin siya ng kanyang ate, makikita niya ang isang dating kaibigan. Hindi niya inaasahan na si Chen Maidong, ang bully noong sila ay nag-aaral pa, ay magiging tagapag-ayos ng bangkay sa punerarya. Nang marinig niyang binanggit nito ang tungkol sa pag-aayos ng bangkay, si Zhuang Yan na nakaupo sa tabi niya ay napakapit sa kanyang tiyan at nagsimulang sumuka. Kinabukasan, nakita ni Zhuang Jai na gusto ng kanyang ina na palagin ang negosyo, ngunit hindi niya magawa. Nakabili pala ang nanay ng bahay sa bayan para sa 3 magkakapatid. Hindi pinansin ng anak na babae ang intensyon ng nanay. Walang kinabukasan ang anak na lalaki. Hindi mapigilan ang pag-aalala para sa anak na babae. Bakit pa ako magpapakahirap ng ganito? Pagkatapos, binigyan ni Zhuang Jai ang nanay niya ng isang card, umaasang hindi na ito magpapakahirap pa. Kahit pagalitan siya, ang puso ng kanyang anak na babae ay lubos pa ring nakakaantig sa kanya. Kinabukasan, sinundo ni Zhuang Jai ang kanyang kapatid na babae mula sa klase at nakita niya ulit si Maidong. Nagmamadali ang lola na ipakasal ang kanyang apo. Matapos tingnan ang kanilang kapalaran, nakita niyang bagay na bagay sila. Matalino ang kapatid na babae at sinamantala ang pagkakataon para lihim na kuhanan ng litrato ang kanyang magiging bayaw.
Sinabi ni Zhuangjai na babalik na siya sa Shanghai at hindi niya pwedeng antalahin ang apo ng lola. Bilang resulta, pag-uwi, hinanap ng kapatid na babae ang kanilang kuya at sinuri ang kapalaran ng kanyang ate. Ang ate natin at si Chen Maidong ay hinding-hindi magsasama. Ang mahalaga ay ang ate natin na laging bukas ang isip ay bakit wala pang unang pag-ibig. Sa ngayon, may sapat na akong dahilan para maghinala na si Chen Maidong ay matagal nang nakatago sa puso ng ate natin. Ginagamit ang misteryosong kapangyarihan para manipulahin siya, kaya hanggang ngayon ay single pa rin siya. Ang babaeng ito, sa edad na 40, ay nagkaanak ng babae, ngunit araw-araw ay kailangan niyang magalit. Hindi masasabing ang mga anak na isinilang ng matatandang babae ay tila matatalino at malikhain. Maaga pa lang, habang ang ina ay nagagalit sa kanyang anak na lalaki, ang kapatid na babae ay walang takot na nakaupo sa tabi at nagrereklamo. Agad na bumaba ang pasensya ng ating ina araw-araw. Kakauwi mo pa lang, wala pang 3 oras, at sumisigaw na agad ang nanay. Nasa lahat ng dako ka, ilang beses ka nang kumain. Kumain ka na at pumasok sa klase. Mamaya ay antukin ka na naman habang gumagawa ng takdang aralin. Lumalabas na ang dahilan kung bakit napakaraming anak ay dahil noong bata pa si Liao Tao, namatay ang kanyang asawa sa isang aksidente sa sasakyan. Pagkatapos, sinama niya ang 2 anak at muling nagpakasal, at nagkaroon sila ng isa pang anak na babae. Kahit na sila ay isang step family, dahil isang ina ang nagluwal sa kanila, napakalapit ng kanilang pagkakapatid. Ang panganay na babae ay maunawain, nawalan siya ng isang paa dahil sa aksidente sa sasakyan. Kahit na nakakaramdam siya ng kapayapaan sa piling ng kanyang ina, dahil sa labis na kapayapaan, mabubura ang kalooban ng isang tao. At alam niya ang kapansanan ng kanyang katawan, kaya't sinubukan niyang umunlad. Mula sa unang araw na dumating siya sa Shanghai, determinado siyang magkaroon ng mas matinding kalooban kaysa sa karaniwan, upang maging isang ginintuang phoenix na lilipad palabas ng bayang ito at magpakatatag sa Shanghai. Ang mga salita ng paghihikayat ng kanyang anak na babae ay nagpainit din sa puso ng ina. Kinaumagahan, maaga pa lang ay abala na si Liao Tao sa kanyang tindahan. Para sa kanyang 3 anak, kailangan niyang magtrabaho ng husto at sikaping magbenta ng mas maraming manok. Habang ibinabalot niya ang manok para sa isang customer, dali-daling lumapit ang pinuno ng samahan ng kababaihan at humingi ng tulong upang punan ang isang papel para sa kanya. Gusto niyang pumunta sa merkado at samantalahin ang holiday ng Mayo isa upang tipunin ang mga estudyante at mga nagtatrabaho sa labas upang magsama-sama at magkaroon ng tea party. Isa-isang tiningnan ni Xiao Wu ang bawat bahay, ngunit hindi niya makita ang household registration record ng kanyang anak na lalaki. Natapos agad ng lola ang pagpuno sa papel. Si Xiao Wu, na malilimutin, ay nagreklamo sa kanya, ngayon, sa menopause, wala akong magawa ng maayos. Sinabi ni Liao Tao na ganoon talaga ang kanilang edad. Ngunit lagi siyang kinukulit ng kanyang anak na lalaki. Anumang bagay na may kinalaman sa kanya ay puro gulo. Anong pakialam mo sa anak ng iba? Wala ka pang ganoong anak na lalaki kaya hindi mo alam. Sa isang tingin pa lang sa kanya, mababawasan ka ng 15 taon sa buhay mo. Wala namang perpekto. Mayroon kang mabait na anak na babae kaya dapat kang maging masaya sa iyong sarili. Kanina lang nakita ko pa si Zhuangjai na kasama si Hinyao Nyao na bumili ng mga gamit para sa iyo, at si Tito He naman ay hindi mo maaaring gayahin. Si Zhuangjai ay nagdusa kasama ko mula pa noong bata siya. Sa totoo lang, kahit pagod ako, ayaw kong magdusa pa ang anak ko. Dahil sa kapansanan sa kanyang mga binti, nag-aalala ang nanay na baka hindi makahanap ng pag-ibig si Zhuangjai sa Shanghai. Nangako si Xiao Wu na basta pumayag si Zhuangjai na umuwi, siya na ang bahala rito. Hindi niya alam na sa pag-uwi niya, napagmasdan na siya ng isang matandang babae sa bayan para maging kanyang manugang. At nagkataon, si Zhuangjai ay kaklase ni Chen Maidong sa high school na isang tagapag-ayos ng bangkay sa punerarya. Bagamat siya ay isang empleyado ng gobyerno, dahil sa kanyang trabaho, walang sinumang nangahas na makipag-date sa kanya. Huwag nang pag-usapan pa noong nag-aaral pa sila, may kaunting nangyari sa pagitan niya at ni Zhuangjai. Nang panahong iyon, nawala ng isang binti si Zhuangjai at walang kaibigan sa klase, kaya't itinalaga siya ng guro na gumanap. Si Zhuangjai ay nagmungkahi rin kay Maidong na may tahimik na personalidad na sumama. Kahit na noon ay ayaw pang sumali ni Maidong, kalaunan ay isinuot pa rin niya ang costume. Nang araw na iyon, ang 2 puno ay nakatayo sa pasilyo ng paaralan, nagkatinginan at nagtawanan. Ngunit pagkatapos ng maraming taon, nang muling magkita, naging napakalamig ni Maidong. Gusto ng lola na pagtagpuin sila, ngunit ayaw niya. Nang marinig niyang sinabi ng kanyang apo na gumagawa siya ng kalokohan, agad na sinabi ng lola na nagpakasal na muli ang kanyang mga magulang at dinala ang kanilang pamilya rito upang pag-usapan ang personal na problema ng kanyang apo. Nang makita niyang ginamit ng lola ang kanyang secret weapon, napilitan na lang si Maidong na pumayag at seryosong pag-iisipan ito. Hindi na bago ang paghabol sa mga babae, tama ba? Wala akong ganitong talento, puro babae lang ang naghahabol sa akin. Tuwing kinukulit siya ng lola niya na magpakasal, tumatakbo siya sa istasyon ng paglilipat ng kaibigan niya para magtago. Narinig ng mga kapatid niya na ipinagtatapat siya ng lola niya kay Zhuangjai at lahat sila ay nakita siyang zero. Bagamat kulang siya ng isang paa noong nag-aaral pa siya, walang sinuman ang nangahas na lumapit sa kanya.
Ngunit sa pagbabalik niya sa pagkakataong ito, hindi lang siya maganda at nagniningning, kundi mayroon din siyang prosthetic leg na mukhang normal na tao, walang kapansanan. Sa tuwing binabanggit ang paksang ito, agad na sumisigaw si Maidong ng kitigil. Kinabukasan, si Zhuang Yan ay nagpipinta sa tabi ng lawa at nasaksihan ang isang insidente ng pagkamatay isang 17 taong gulang na bata na nagtampo sa kanyang mga magulang, lumabas para lumangoy at nalunod. Nang makita ni Nyao Nyao ang isang buhay na kasing edad niya na nawala na lang, natulala si Zhuang Yan. Tumakbo ang kanyang ate nang makatanggap siya ng tawag para aliwin ang kanyang kapatid na lalaki. Sabi ng lahat, walang makakatanggi kay Zhao Yutong na may mahabang buhok, ngunit ang unang pag-ibig sa pelikula ay patuloy na binabaliwala siya. Ang isang napakagandang babae ay gumawa na ng unang hakbang, ngunit nanatili pa rin siyang walang reaksyon. Ito ba ay dahil sa kapansanan ng kanyang mga binti? Ngunit noong nag-aaral pa siya, mahilig siyang makipag-away. Malinaw na ginamit pa niya ang saklay ni Zhuang Jai para supilin ang kanyang kalaban. Upang makipagkaibigan sa kanyang unang pag-ibig, kinuha ni Zhuang Jai ang kanyang telepono at nakipag-ugnayan sa maraming tao. Matapos ang isang paglibot, dumating din ang kapanapanabik na sandali. Hindi inaasahan ni Zhuang Jai na babaliwalain siya ng kanyang first love na nagresulta sa kanyang pakikipagkaibigan sa maraming walang kwentang tao at sa huli ay hindi nakuha ang gusto niya. Kaya't sinimula ni Zhuang Jai na gamitin ang kanyang matalim na tingin. Nang bumalik ang mga alaala, hindi na siya nangahas na tumingin pa. Nang maglaon, nang pinuri ng pinuno si Chen Maidong bilang unang taong sumang-ayon na magtrabaho para sa bayan, sa harap ng lahat, nagtrabaho siya para sa punerarya, tinutulungan ang mga matatandang walang kamag-anak na mamatay ng may dignidad. Sa kabilang banda, habang nag-aalala ang alkalde tungkol sa pag-aasawa ng mga kabataan, si Zhuang Jai naman ay hindi mapakali, sinisipa ang binti ni Maidong sa ilalim ng mesa gamit ang kanyang prosthetic leg. Isang malakas na sipa ang nagdulot ng sakit sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng pulong, si Zhuang Jai, na may pilay, ay nagsimulang tumawag sa tagapagtustos ng prosthetic leg. Ang ganoong kamahal na bagay ay kalahating taon pa lang ginagamit, pero pagkatama ay hindi na maglakad. Pilit niyang tiniis ang sakit at nakahanap ng upuan sa kalsada para maupo. Habang minamasahe niya ang dugtungan ng prosthetic leg, biglang lumitaw si Maidong na kanina lang ay tumanggi siyang pasakayin. Nakita niya na natural lang niyang ibinigay ang kanyang bag dito, at pagkatapos ay bumalik si Maidong, tulad noong high school, umupo at binuhat si Zhuang Jai. Ang magandang eksenang ito ay naglalarawan muli ng hindi malilimutang sandali noong sila ay nag-aaral pa. Sa sandaling ito, nais niyang humaba pa ang kalsadang ito. Bagamat iba ang landas, siya pa rin iyon. Habang nagkakasalubong ang daloy ng panahon, kaya bang pagtagpuin ang pag-ibig noong panahong iyon? Ang dalawa, na nagsimula sa isang napakagandang sandali, ay agad na preno dahil sa takot na yakapin ang baywang. Napakaraming sinasabi ni Zhuang Jai ngayon na pinaghihinalaan ni Maidong na hindi siya ang dating kasama niya noong high school. Matapos ang biglaang pagpepreno, hindi na nakapagpigil si Maidong. Sa sobrang galit niya ay gusto na niyang itapon ang bag ni Zhuang Jai. Hanggang gabi na nakauwi ang dalawa. Naalala ni Maidong ang pagsipa sa kanya ni Zhuang Jai kanina, kaya naisip niya na tinutokso siya ni Zhuang Jai para maging normal. Sa isang saglit, nag-away na ang dalawa at naghiwalay ng landas. Hindi nila inaasahan na pagpasok ni Zhuang Jai sa pintuan, nakikinig pala ang dalawa niyang kapatid sa bakuran. Sa pagkakataong ito, mas lalo nilang pinaniniwalaan ang kanilang hula na si ate ay na-brainwash ng kanyang unang pag-ibig. Nang gabing iyon, masayang naligo si Zhuang Jai habang iniisip ang nakaraan nila ni Maidong. Biglang pumasok ang kanyang kapatid na babae at kapatid na lalaki. Natakot silang dalawa nang makita nila ang kanilang ate na may suot na maskara. Bagamat gwapo si Maidong, sa tingin ng kapatid na babae, ang ganoong uri ng walang utang na loob at taksil na tao ay hindi nababagay sa kanyang ate. Nang marinig ng kapatid na babae na sinabi ng kanyang ate na hindi gusto ng lalaki ang kanyang kapatid, sabay silang nagtanong, bakit? Samantala, narinig ng lola ni Maidong na sinabi ng kanyang apo na ayaw niya kay Xiaoji na may malaking bibig, kaya't siya ay nagalit. Ilang araw na ang nakalipas bago umalis ang anak na lalaki para bumalik sa eskwelahan, abala pa ang buong pamilya sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Ngunit kailangan ni Tito He na pumunta sa Yanggu Village para tulungan ang kanyang kaibigan na ilipat ang mga ube. Alam ni Zhuang Jai na hindi nabebenta ang mga ube, kaya tinanong niya ang kanyang ina kung nasaan ang Yanggu Village. Totoong sinamahan ni Zhuang Jai si Tito He sa Yanggu Village. Ang ube niya, bilang isang sales champion mula Shanghai, ay hindi man lang nahirapan sa pagtatrabaho sa bukid. Dahil napakalayo ng baryo na ito, taon-taon ay hindi nabebenta ang magagandang ube na ito. Kung may bibili man, sinasadya pa nilang babaan ang presyo. Nang makita niyang nangahas pa ring apihin ng mga negosyanteng ito ang kanilang bayan, kinuha ni Zhuang Jai ang responsibilidad na maging tulay sa pagbebenta. Nangako siya na tataasan niya ang presyo ng ube ngayong taon. Pauwi, nagtrabaho si Zhuang Jai ng buong hapon. Habang pinagninilayan ang hirap ng mga magsasaka, bagamat gumawa siya ng isang matinding panunumpa kanina, nananatili pa ring tiwala si Tito He sa kanya. Sa sandaling ito, biglang narinig ni Zhuang Jai mula sa loudspeaker ng bayan na pinupuri ng chairman si Maidong. Mukhang nakaka-proud din ang manatili dito at maglingkod sa sariling bayan, hindi ba? Nang gabing iyon, mabilis na kumilos si Zhuang Jai, sinimulan ang kanyang natatanging talento sa pagbebenta.
Sa kabilang banda, patuloy siyang tumatawag sa telepono at nagpapadala ng voice messages na naging maingay at nakakaistorbo sa pag-aaral ng kanyang kapatid na babae. Ang bata, na walang hilig sa paggawa ng takdang aralin, ay nagsumbong sa ina na napakaingay ng kanyang ate. Ang resulta, sinabihan siya ng ina na matuto mula sa kakayahan ng kanyang ate. Ngunit sa tingin ng kapatid na babae, ginagawa ito ng kanyang ate para patunayan. Upang patunayan ang kanyang sarili sa iba, nang marinig ng nanay ang sinabi ng bunso, agad niyang naalala na kailangan niyang subukan ang lumang pamamaraan ng lola sa kanya. Nakita ng kapatid na babae na nagpapakita ng pagkasuklam ang kanyang ate, kaya't agad siyang tumakbo at sinabihan itong huwag baliwalain ang pag-ibig ng kanilang nanay. Sa bahay na may ganoong kuting at mapanukso na bata, tiyak na nagdaragdag ito ng kasiyahan. Kinuha ng nanay ang isang hiwa ng pipino at inilagay sa mukha ni Zhuangjai, habang nagrereklamo sa asawa niya na sinira nito ang balat ng kanyang anak na babae sa araw. Mula pagkabata, sinundan niya ang kanyang lolo, kung hindi sa bundok ay sa ilog. Pagbalik, hindi na siya mukhang babae. Nang marinig ito ng kapatid na babae, sinabi niya, kung wala ang tatay sa bahay na ito, matagal na akong umalis. Mukhang totoo nga ang sinasabi ng mga tao na ang anak na babae ay ang i-jacket ng tiwala ng ama. Totoo nga. Nang makita ang natitirang mga hiwa ng pipino, sinabi ni Liao Tao na hindi ito maaaring masayang, kaya hinabol niya ang tatlo upang ilagay sa mukha ng kanyang asawa. Ang masayang eksena sa sandaling iyon ay nagpuno sa bahay ng init. Kinabukasan, ang mga bumibili ng inihaw na manok ay pinuri ang kakayahan ng anak ni Liao Tao. Ang balita tungkol sa paglutas ni Zhuangjai sa problema sa pagbebenta ng ube ay kumalat sa buong bayan sa pamamagitan ng radyo. Habang abala ang nanay sa pagbebenta ng manok, malinaw na makikita sa kanyang mukha ang pagmamalaki. Masaya pa niyang binigyan ang bawat customer ng isang peres ng pakpak ng manok. Samantala, si Lola Chen, na dati nang may gusto kay Zhuangjai, ay personal na inimbitahan siya sa kanyang bahay para kumain. Habang binubuksan nilang dalawa ang album at nagkukwento tungkol sa pagrebelde ng kanyang apo, hindi inaasahan, umuwi si Maidong sa sandaling ito. Hindi siya marunong makipag-usap, kaya paano siya makakahanap ng kasintahan? Plano niyang bumalik sa kanyang silid nang tawagin siya ng lola niya para umupo. Para bigyan sila ng espasyo, ang lola, na maunawain, ay nagdahilan para lumabas at maglakad-lakad. Sinabi ni Zhuangjai kay Maidong na babalik na siya sa Shanghai bukas. Alam ni Maidong na gumawa siya ng kapahamakan, kaya nagpadala siya ng 3 mensahe ng paghingi ng tawad. Nang makita ang huling mensahe na nagsasabing i-have a safe trip, binigyan siya ni Zhuangjai ng 10 minuto para pumunta sa Old Chang's Kongi Shop. Sa loob nga ng 10 minuto, nakita niya ang sinseridad ni Maidong. Sa loob ng mahabang panahon, ito ang unang pagkakataon na nakita ni Zhuangjai nang ngumiti si Maidong. Dahil sa kanyang propesyon, ang pagiging malamig ay naging ugali na niya. Kinabukasan, nang makita ng kapatid na babae na aalis na ang kanyang ate, umiyak siya at pinigilan ito, ngunit hinila siya ng nanay niya papunta sa kwarto. Sa huli, dumating pa rin si Maidong sa istasyon ng bus. Bago siya umalis, pinilit si Zhuangjai na halikan siya. Tuwing nagprito ang apo niya ng itlog na sunny side up, tiyak na may masamang mangyayari. Naramdaman ng lola ang panganib kaya ibinaba niya ang kanyang chopsticks. Nang makita niyang paikot-ikot ang sinasabi ng kanyang apo, nahulaan niyang hinihintay niya ang kanyang kumpirmasyon na isang matinding suntok. Inalis ko na si Zhuangjai sa friend list ko. Hindi na kami magkikita pa. Hindi ba't bigla lang kayong dalawa na nadala ng emosyon at nagpakasawa sa pagnanasa? Dapat malaman mo na kahapon ay niyakap at hinalikan pa niya si Zhuangjai sa high-speed rail. Napakaraming kumakalat na video nilang dalawa sa kanilang unit, habang hawak ng mga usisero nilang kasamahan ang kanilang cellphone at pinapanood ito. Walang kamalay-malay si Chen Maidong. Pagbalik niya, nagkalat ang lahat. Sigurado siyang magtataka siya kung anong kaguluhan ang nangyari sa bahay pampalibing. Samantala, nakaupo si Zhuangjai sa tren at pinag-iisipan pa rin ang mga nangyari. Bagamat medyo nakakahiya kung iisipin ngayon, ang emosyon niya noon ay hindi talaga mapigilan. Naaalala niya ang magagandang nangyari at hindi niya mapigilang magalak ng lihim. Pagdating niya sa Shanghai, pagkapasok pa lang niya sa pintuan, masayang tumakbo ang matalik niyang kaibigan para yakapin siya, para batiin siya sa malaking bagay na nagawa niya. Naghanda pa ng alak ang matalik niyang kaibigan. Akala niya pinupuri siya dahil nabenta niya ang ube sa bayan. Sino nagsabi sa'yo na tungkol sa ube? Ang pinag-uusapan ko ay ang nangyari sa istasyon ng tren. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Anong nangyari sa istasyon ng tren? Paano mo nalaman? Pagkatapos buksan ng matalik niyang kaibigan ang video at sabihing alam na siguro ng buong bayan, natauhan si Zhuangjai. Agad niyang inagaw ang telepono para kumpirmahin. Nang makita niya ang video, lubos na nagulat si Zhuangjai, ngunit ang una niyang naisip ay bibihira lang manood ng WeChat ang kanyang ina at kinumpiska na ang cellphone ng tsismosa niyang nakababatang kapatid. Sa Shanghai, pansamantala siyang ligtas, ngunit sigurado siyang malungkot na si Chen Maidong ngayon. Wala siyang kamalay-malay na malamig at hangal si Chen Maidong. Patuloy na hinahanap ang kahulugan ng pangalan niya sa WeChat, isang babae na malayang gumawa ng kahit anong gusto niya. Mukhang nasayang lang ang halik kanina. Pagkatapos nito, sunod-sunod na emoji ang ipinadala ng lola niya sa kanya, na halos ikabaliw niya. Si Zhuangjai na ito, bago umalis ay nagpakawala pa ng huling galaw, pinahirapan ako kung paano ayusin ang kaguluhan.
Hindi niya inaasahan na ang isang beses na kalokohan sa kanyang buhay ay malalaman ng buong bayan. Si Zhuang Jai, na alam na walang pag-asa sa pagitan nila ni Chen, maidoong dahil mahal na mahal niya ang Shanghai at ayaw niya itong iwan, ay hindi rin pinagsisisihan ang biglaang emosyon niya sa istasyon ng tren. Sino ang nagsabi na si Chen maidong ang taong iyon? Palagi kong gusto ang kanyang ginagawa. Pagkatapos nito, naglabas si Zhuang Jai ng telepono at nag-text sa kabilang partido, gustong magpatawad at humingi ng tawad. Matapos niyang i-draft ng paulit-ulit ang mensahe, sa wakas ay handa na siyang ipadala. Ngunit, isang pulang tandang padamdam ang ikinagulat niya. Malinaw na mainit pa ang halikan kanina, pero ngayon ay in-unfriend na siya ng lalaking ito. Kahapon, sinabi ni Chen maidong sa kanyang lola na wala silang patutunguhan ni Zhuang Jai. Masigla pa nga siyang pumayag na mag-blind date ang kanyang lola at sinabing papakasalan niya ang sinumang gusto niya, maliban kay Zhuang Jai. Ano ba ang masama kay Zhuang Jai? Mabait siya. Ako ang hindi mabait. Ang totoo, hindi ako gaanong gusto ni Zhuang Jai. Mula nang kumalat ang video ng mainit na halikan sa istasyon ng tren, syempre, mas marami nang nakakapansin kay Chen maidong sa bayan. Para mapasaya ang kanyang lola, siya mismo ang nag-alok na mag-blind date sa pinuno ng asosasyon ng kababaihan. Ano ito, laro ng pamilya? Pinuno ng asosasyon, sa tingin mo ba ayos ako? Hinalikan lang niya sa istasyon ng tren, bakit ka pa rin kusang lumapit? Hindi mo pala naiintindihan. Ang lahat sa labas ay nagkakalat ng chismis na kung hindi sila nagde-date, naghiwalay na sila. Mas mabuti nang putulin na ang lahat. Ang isang tao na mas maraming nagkakagusto ay mas mahalaga. Isang babaeng pinahirapan ng tadhana ang nagsusuot ng sapatos sa kanyang yumaong asawa, ngunit isang sapatos ang hindi niya maisuot kahit anong gawin niya. Pagkatapos, naglabas si Zhuang Jai ng telepono at nag-text sa kabilang partido, gustong magpatawad at humingi ng tawad. Matapos niyang i-draft ng paulit-ulit ang mensahe, sa wakas ay handa na siyang ipadala. Ngunit, isang pulang tandang padamdam ang ikinagulat niya. Malinaw na mainit pa ang halikan kanina, pero ngayon ay in-unfriend na siya ng lalaking ito. Kahapon, sinabi ni Chen maidong sa kanyang lola na wala silang patutunguhan ni Zhuang Jai. Masigla pa nga siyang pumayag na mag-blind date ang kanyang lola at sinabing papakasalan niya ang sinumang gusto niya, maliban kay Zhuang Jai. Ano ba ang masama kay Zhuang Jai? Mabait siya. Ako ang hindi mabait. Ang totoo, hindi ako gaanong gusto ni Zhuang Jai. Parang normal ang hitsura ng mukha. Ang teknolohiyang ito ay mas advanced kaysa sa 0 taon na ang nakakaraan. Ang dating asawa ko ay namatay din sa aksidente, parehong sakit, ngunit kinailangan niyang magtiis ng 2 beses habang nabubuhay. Ang asawa niya ay isang napakapino na tao. Humingi siya sa mga tauhan na alagaan ng maayos ang kanyang asawa. Ang panganay na anak na babae ay bumalik mula sa Shanghai matapos magpuyat buong gabi. Tapos na ni Zhuang Yan at mga kaibigan ni He Sang-yu ang pagpapalamuti ng lamayan. Nagulantang si Zhuang Jai nang makita ang litrato ni He Sang-yu sa dingding. Sa pagkakataong ito, dumating ang nakababatang kapatid na lalaki kasama ang bunsong kapatid na babae. Wala na rin akong tatay. Sa sandaling ito, ang mga salita ng maliit na batang babae ay nakakaiyak talaga. Ang nakababatang kapatid na lalaki, na palaging walang silbi, ay tila nagbago. Sa isang gabi, wala na si He Sang-yu. Ngayon, siya na ang haligi ng tahanan. Bukas na ang formal na libing. Ayon sa lokal na kaugalian, dapat gamitin ang pangalan ng anak na lalaki para sa libing. Bagamat hindi si Zhuang Yan ang tunay na anak ni He Sang-yu, mariing ipinagkatiwala ni Zhuang Jai ang bagay na ito sa kanya. Ang nag-iisang tunay na anak na babae, si He Nyao, ay napakabata pa at wala pang naintindihan. Nang marinig niyang sinabi ng nakababatang kapatid na lalaki na baka hindi siya angkop, sinampal siya ni Zhuang Jai. Sa ganito niyang edad, ito ang unang beses na sinampal niya ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Sinabihan niya itong isipin kung paano siya trinato ni He Sang-yu noon. Sa huling yugto na ito, ano ang hindi angkop, ginamit niya ang pangalan ng panganay na anak na lalaki para sa libing. Kung gayon, hatiin natin ang mga gawain. Pinauwi ni Zhuang Jai ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki at si He Nyao. Matapos ayusin ang lahat, pinayuhan siya ni Uncle Yang na bilang panganay na anak na babae sa pamilya. Alam ni Zhuang Jai na kailangan niyang maging matatag, ngunit nahihirapan pa rin siyang pigilan ang sakit. Sa kabilang banda, naayos na ang mukha ni He Sang-yu. Mukha siyang payapa. Susunod na gagawin ng staff ay gupitin ang mga kuko ng namatay. Tahimik na tumayo si Liao Tao sa tabi, pinipigilan ang kanyang luha, at tahimik na binabantayan ang paggupit na ito na magtatapos sa libu-libong alalahanin. Maging mapayapa ka sa iyong pagpanaw. Nang makita niya kung gaano kapormal ang paghahanda nila sa kanyang asawa, gumaan din ang pakiramdam ni Liao Tao. Matapos ihatid ang mga bisita, pagkatalikod ni Zhuang Jai, puro masayang tanawin lang ng pamilya ang nakita niya. Ngayon, mga alaala na lang ang lahat ng magagandang iyon. Bata pa lang siya nang masaksihan niya ang pagkamatay ng kanyang ama sa isang aksidente. 2 beses siyang nawalan ng ama at napakasakit noon para sa kanya. Matapos ayusin ang mukha ni He Sang-yu, dumating na sa huling hakbang ang pagsuot ng sapatos. He Sang-yu, susuotin ko ang sapatos para sa iyo. Habang pinipigilan ang kanyang luha, pilit niyang isinuot ang isang sapatos, ngunit ang isa ay ayaw talagang pumasok.
Ayaw niyang umalis ang kanyang asawa ng walang sapatos na parang hindi disente. Lubos siyang nababalisa. Tinulungan siya ng staff na iangat ang paa, ngunit kahit gaano niya subukan, hindi pa rin pumasok ang sapatos. Sa huli, kailangan pa rin tumulong ang staff para matagumpay na matapos ang huling hakbang. Sa puntong ito, matapos ilabas ni Liao Tao ang lahat ng emosyon niya na pinipigilan, umiyak siya ng malakas. Hindi niya matanggap na iniwan siya ng kanyang asawa ng ganoon. Sa panahong ito, si Zhuang Jai, na palaging nakatayo sa pintuan, ay umiiyak din at namumugto ang mata. Lumuhod siya ng ilang oras na nakasuot ng prostetikong paa, at dahil sa takot na mamatay ang apoy ng insenso, kailangan niyang tumayo at tignan ito ng paulit-ulit. Ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki at babae, na parehong bata pa, ay hindi na nakayanan at nakatulog na sa upuan. Binuksan niya ang kanyang bag at inilabas ang bandila ng parangal na inihanda niya para kay Hisang Yu. Gusto niyang hintayin ang bagong taon para bigyan siya ng isang maringgan na seremonya, ngunit mukhang sa ngayon na lang niya ito maibibigay. Nang takpan ng bandila ng parangal si Zhuang Jai, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Umiiyak siya at sinabing, wala na si Hisang Yu sa bahay, paano na ito? Nakita ni Chen Maidong na hindi maganda ang kalagayan niya, kaya pinayuhan niya si Zhuang Jai na magpahinga. Sa loob ng maraming taon, hindi niya tinawag na tatay si Hisang Yu at naging walang hanggang panghihinayang ito. Nang alalayan ni Chen Maidong si Zhuang Jai palabas, lumingon siya at mahinang tinawag tatay. Nawalan na ako ng isang ama, kaya pinahahalagahan ko talaga si Hisang Yu. Hindi ko kailanman naglakas loob na tawagin siyang tatay, ngunit wala na siya. 2 beses na akong nawalan ng ama. Kaya naisip niya kung malas ba siya. Pinayuhan siya ni Chen Maidong, minsan, ang mga mabubuting tao ay hindi nabubuhay ng matagal dahil iniisip ng langit na pagod na sila, kaya binibigyan sila ng mas maagang pahinga. Ngunit bakit ako pa? Umuwi si Liao Tao at tiningnan ang malamig na bahay, labis siyang nalulungkot. Ang pagpanaw ng kanyang asawa ay hindi para sa kanya isang panandali ang bagyo, kundi ang pagbalik sa isang walang lamang tahanan at ang mga araw na wala siya. Sa tuwing naiisip niya ito, lumuluha siya. Pagkatapos asikasuhin nilang mag-ina ang libing ng kanyang asawa, sinabihan niya ang mga bata na bumalik na sa paaralan. Ngunit biglang sinabi ng bunsong anak na babae na ayaw na niyang mag-aral. Dahil sinabi ng kanyang mga kaibigan na ang asawa ng ibang babae sa kanilang pamilya ay malas. Kung ako ay tunay mong anak na babae, mas lalo kong kailangan maglakad ng tuwid at mag-aral. Kailangan nating ipakita sa lahat kung paano tayo, na pamilya ng malas, ay makakabangon kahit wala tayong lalaki. Sinabi ng anak, nandito pa naman ako. Kung kailangan, hihinto ako sa pag-aaral at magtatrabaho para masuportahan ang pamilya. Binalaan ng ina si Zhuang Yan na kung babanggitin pa niya ang paghinto sa pag-aaral, babaliin niya ang kanyang mga binti. Dati, noong buhay pa ang kanyang asawa, hindi niya naramdaman na masigla si Hisang Yu, ngunit ngayon na wala na siya, kakaibang tahimik ang bahay. Nakita ni Zhuang Jai na hindi natulog ang kanyang ina buong gabi, abala sa pag-aayos ng mga ari-arian ni Hisang Yu, kaya masakit ang kanyang puso at tumakbo siya para tulungan ito. Bukas ay muling bubuksan ang tindahan ng manok at kailangan na ring bumalik ni Zhuang Jai sa Shanghai. Sinabi ng kanyang ina na magtrabaho siya ng maayos at huwag na siyang alalahanin. Ngunit sa pagkakataong ito, gusto ni Zhuang Jai na bumalik, ayusin ang kanyang mga gamit at ipasa ang kanyang trabaho. Hindi gustong makitang nahihirapan ang anak. Inaakala mo bang ikaw lang ang matatag sa bahay na ito? Kung sinabi kong babalik ako, babalik ako. Sa ganitong pagkakataon, gaano man niya kamahal ang Shanghai, hindi niya maiiwan ang kanyang ina na nag-iisa. Muling niyakap ni Zhuang Jai ang kanyang ina, ngunit hindi na ito puno ng kagalakan at init tulad ng dati. Parehong umiiyak ang mag-ina, ngunit naniniwala silang malalampasan nila ito. Pagka-uwi niya sa Shanghai, inayos na ng kanyang matalik na kaibigan ang kanyang mga gamit. Pagkatapos ay niyakap niya si Zhuang Jai at pinayuhan itong umiyak kung gusto niya. Sa kumpanya, matagal nang inaabangan ng lahat ang posisyon ni Zhuang Jai. Pinayuhan siya ng kanyang matalik na kaibigan na ipakita lang ang kanyang kahinaan sa pamilya. Pagdating sa opisina para sa paglilipat ng trabaho, kailangan mong magpakita ng kapangyarihan. Huwag mong hayaang isipin ng mga taong may masamang intensyon na hindi ka nababalik. Bihira talagang makahanap ng ganoong kabuting matalik na kaibigan. Nang matapos na niyang ipasa ang lahat sa opisina, agad na ipinakita ng kanyang mapanlinlang na kasamahan ang pangit nitong ugali. Ate Zhuang, aalis ka na lang ba? May iba pa bang gagawin? Kahapon, humingi na ako ng pahintulot sa boss. Habang wala ka, gusto kong umupo sa pwesto mo. Alam mo naman, tayong mga bagong empleyado, wala man lang permanenteng pwesto. Pero wala akong ibang intensyon, gusto ko lang kumuha ng kaunting swerte mula sa sales champion. Kung walang problema ang boss, hindi rin problema sa akin. Binalaan siya ni Zhuang Jai na pansamantala lang siyang umupo, ngunit huwag masyadong maraming personal na gamit, kung hindi, kapag bumalik siya ay mapapagod siyang maglinis. Katatapos lang disiplinahin ang mapanlinlang nakasamahan, nakatanggap na ng tawag si Zhuang Jai mula sa kanyang ina na nagsasabing umalis na ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Naalala niya na dati ay sinabi ni Hingyao Nyao na kung wala na ang tatay niya sa bahay, pupunta siya sa Shanghai. Habang pinapakalma si Zhuang Jai ang kanyang ina na huwag mag-alala, kailangan din niyang tumakbo sa istasyon ng bus para magtanong. Hindi inaasahang habang nagmamadali siyang sumakay ng bus, tumawag bigla si Chen Maidong. Hindi ko inaasahan na talagang pupunta ang batang ito sa Shanghai.
Ano ba ang gusto mong gawin? Umalis ka na lang na may iniiwang sulat. Sobra ang pag-aalala ng nanay mo, alam mo ba? Paano ka nakapagdesisyon ng ganoon kalakas ang loob? Hindi ba sapat na ligtas ka? Binalaan ni Chen Maidong na kailangan niya agad ipaalam kay Liao Tao na ligtas siya. Nagkataon na nasa Shanghai siya para sa isang meeting nang makita niya si Hingyao Nyao sa bus. Nagpasalamat si Zhuang Jai sa kanya, ngunit naiinis pa rin at gustong paluin ang maliit na batang babae. Sinabihan siya ni Chen Maidong na kausapin ng maayos ang kanyang nakababatang kapatid na babae at pagkatapos ay aalis na sana. Pinigilan siya ni Zhuang Jai at sinabing kumain muna siya at dahil nandyan siya, napigilan niya ang kanyang sarili na hindi paluin ang bata. Hindi niya inaasahan na ang dahilan ng pag-alis ng kanyang nakababatang kapatid na babae ay dahil pakiramdam nito ay nasa bahay pa rin ang kanyang ama at gusto niya itong sundan. Kaya, alam ni Zhuang Jai na sa edad na iyon, naranasan din niya ang ganoong sakit. Ngunit iniisip ng kanyang nakababatang kapatid na babae na kahit pareho silang 12 taong gulang nang mawalan ng ama, pero hindi mo kayang palitan ang kanyang nararamdaman. Nang makita niyang labis na nasasaktan ang nakababata niyang kapatid na babae, pinatay ni Chen Maidong ang lahat ng ilaw sa bahay at nagsindi ng kandila at kinumpirma ang tila hindi makatwirang ideya ng batang babae. Sinabi pa niya kay Hingyao Nyao na nagbago lang ng paraan ang kanyang ama para protektahan siya. Kinagabihan, matapos patulugin ang batang babae, nang ihahatid na niya si Chen Maidong palabas, tinanong ni Zhuang Jai ang tungkol sa pag-unfriend niya. Nag-add friend ulit sila ng maayos. Pinayuhan ni Zhuang Jai si Chen Maidong na mag-ingat sa daan. Kinabukasan, sumunod sa mungkahi ni Chen Maidong, dinala ni Zhuang Jai ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa Disneyland at naglaro buong araw. Pagkatapos, masayang umuwi ang magkapatid sa bayan matapos maglaro. Pagkatapos maglibang sa labas, talagang bumuti ng husto ang kalagayan ng batang babae. Nang malaman ng ina na naglakad-lakad lang ang kanyang anak sa bayan, sinabi niyang parang baliw ang bata. Para sa ina, ang pahayag na ito ay talagang nagtatago ng katotohanan. Pinayuhan din ni Zhuang Jai ang kanyang ina na huwag nang asarin pa ang kanyang nakababatang kapatid na babae dahil alam na nitong nagkamali siya. Pagdating sa bunsong anak na babae, nahihirapan din ang ina. Nagreklamo siya na hindi naiintindihan ni Hingyao Nyao ang mga bagay-bagay tulad ni Zhuang Jai noong bata pa siya, at sa huli ay sinisisi niya ang kanyang sarili na wala siyang kakayahan na bigyan ang kanyang anak ng buhay tulad ng isang prinsesa. Sa isang kisap mata, 7 araw na ang nakalipas mula nang mamatay si He Sang-yu. Ito ang huling araw na magpapaalam siya sa kanyang pamilya. Matapos ayusin ang libing ng kanyang asawa, kailangan niyang agad na magtrabaho para kumita ng pera at muling buksan ang tindahan ng manok. Umuwi si Zhuang Jai para tumulong. Desidido siyang ipromote ang tindahan. Hindi lang siya nag-imbita ng food vlogger, nagbigay din siya ng discount vouchers sa mga kapitbahay. Bagamat sinasabi ng lahat na malas ang mga babae sa kanilang pamilya, gustong ipaalam ni Zhuang Jai sa lahat na walang problema sa kanilang manok. Kinagabihan, abala si Liao Tao maghapon at pinag-aaralan pa kung paano magbenta online. Nakita na nakababatang kapatid na babae na ang mga order ng ibang tindahan ay computerized, habang ang ate niya ay nagbayad ng 5 refi para sulatan siya. Sinabi ni Zhuang Jai na hindi pa kumpleto ang kanilang kagamitan, kaya kailangan niyang magtiis ng kaunti. Nang makita niyang gustong magwelga ng bata, sinabi ni Zhuang Jai na sabihin agad ang kanyang kondisyon. Sa huli, nalaman niya na ang bata ay tinatawag niya na gusto niyang pamahalaan ang social media account ng tindahan. Agad na pinigilan siya ng ina. Ate, tingnan mo si mama, kaunting galaw lang binabanatan na ako. Kung ganyan ako lumaki, sigurado akong wala akong mararating. Sa pagkakataong ito, talagang kinampihan ni Zhuang Jai ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Nang makita niya na sinusuportahan siya ng kanyang ate, labis na natuwa si Hingyao Nyao. Kinabukasan, nakita ni Chen Maidong na sunod-sunod na araw na silang kumakain ng manok, kaya nagreklamo siya sa kanyang lola. Sinabi ng lola na gusto niyang tulungan ang negosyo ng pamilya Zhuang Jai, at gustong gamitin ang lahat ng kanyang makakaya para matulungan silang malampasan ang pagsubok na ito. Nangyari ang malaking bagay na iyon sa pamilya Zhuang Jai, at hindi ko man lang nakita ang apo ko na nagpakita ng kaunting interes. Napakagaling ng batang iyon na si Zhuang Jai, sinong makakapagpakasal sa kanya ay parang nakakuha ng magandang karma. Sayang, hindi sumasang-ayon ang apo mo. Simula nang bumalik si Zhuang Jai, umunlad ang negosyo ng tindahan. Pinupuri ng lahat ng bumibili ng manok na may magaling na anak si Liao Tao. Nakita ng nanay na ilang araw nang tumatakbo ang kanyang anak na babae, kaya nag-aalala siya na hindi ito kakayanin ng mga paa niya. Nagmungkahi siya na umarkila ng delivery staff, ngunit pinigilan siya ni Zhuang Jai. Pagkatapos, habang nag-uusap ang mag-ina, nabanggit ang matalik na kaibigan ni Zhuang Jai. Biglang naalala ng nanay na dati, may nagkukwento tungkol sa isang fashionable na babae na humalik kay Chen Maidong sa istasyon ng bus. Hindi niya alam na ang bida ng chismis na ito ay ang kanyang sariling pinakamamahal na anak. Nakita ng nanay na si Maidong ay isang mature at masunuring bata. Nakita ng lola na siguradong walang hiya ang babaeng iyon. Kamakailan, parehong pagod ang mag-ina. Araw-araw, kaunting hotpot lang ang makain para mabawasan ang problema. Sabi ni Zhuang Jai, umay na siya at gusto niya ng ibang lasa, ngunit sino ang walang trabaho sa bahay para ipagluto sila ng mainit na kanin? Sa gabi, umuwi ang pagod na nanay. Gutom na siya. Ang mag-ina ay nagreklamo na malapit na silang magutom. Nang dumating sila sa pintuan, nakita nilang bukas ang ilaw sa bahay at may anino ng tao.
Nang makita nila si Xixia, pakiramdam ng mag-ina ay parang Pasko. Matagal na silang hindi nakakita ng ganoong karaming pagkain. Tuwang-tuwa si Ben na umupo at nag-toast. Samantala, kaarawan ni Lola Chen ngayon. Pati rin sila ay nakaupo sa bahay ng kaibigan at nag-iinuman para magdiwang. Dito naman, matagal lang hindi nakakakain ng maayos ang mag-ina. Malapit na nilang ubusin ang lahat ng pagkain sa mesa. Simula nang mamatay ang nanay ni Xixia, bawat taon ay dumadalaw siya sa bahay ni Zhuangjai para magdiwang ng bagong taon. Nagpasya rin silang magkapatid na putulin ang ugnayan sa kanilang walang pakialam na ama. Para inisin si Zhuangjai, sumang-ayon si Xixia sa ideya ng kanyang kinakapatid na ina. Ngunit hindi siya magaling pumili ng lalaki. Bawat pag-uwi niya mula sa blind date ay iniisip na niya agad ang pagpapakasal. Nang marinig ito ng kinakapatid na ina, sinabi niyang hindi. Sa hating gabi, biglang nakatanggap ng order si Zhuangjai sa telepono. Bagaman sarado na, nang malaman niyang lola ni Maidong ang umorder, personal na inihatid ni Zhuangjai ang pagkain. Lumabas na gustong gamitin ng matalik na kaibigan ang pag-order para maihatid ni Zhuangjai si Lola Chen na lasing sa bahay. Pauwi, nalaman ni Zhuangjai na kaarawan din ni Maidong ngayon. Kaya, dinala niya ang cake na binalot ng lola niya at pumunta sa punerarya para hanapin siya. Pagdating niya sa punerarya, nakita niya si Maidong. Nang subukan niya itong pigilan, sinaktan siya. Galit na galit si Zhuangjai at lumaban agad, tinanong pa kung may batas pa ba siya. Sa kritikal na sandali, buti na lang at mabilis na kumilos si Maidong. Pagkatapos ng pagtatalo, inilabas ni Zhuangjai ang cake at binati siya ng happy birthday. Sabi niya ayaw niyang kumain, ngunit ang bibig niya ay sumunod. Bago umalis, tinanong ni Zhuangjai kung anong regalo ang gusto niya para sa kanyang ika-negatibo 30 kaarawan. Hindi nakapunta si Chen Maidong kaya pinabili niya si Liao Tao ng ilang damit. Si Liao Tao ay laging nag-aalala sa kasal ng kanyang anak, kaya nang makita niyang may lalaking naghahanap sa kanya, nagalit siya. Hindi niya inaasahan na ayaw niya sa lalaking manliligaw na dumating sa kanyang pintuan. Pagka-uwi, hindi siya masaya at naglinis ng bahay na parang nakakain ng dinamita. Nahihirapan ang kanyang anak na babae sa isang problema sa matematika at gusto niyang magtanong kung kailan babalik ang kanyang ate. Kung tatanungin mo si mama, sino ang tatanungin niya? Napakapasensyosa ng batang iyon. Lumalaki na siya. May naghahanap sa kanya. Si mama ay parang tanga na hindi man lang alam ang apelyido ng tao. Natatakot ang bunso na madamay, kaya tumakbo siya upang tumulong sa kanyang mama sa gawaing bahay. Mukha siyang magalang, ngunit pagdating niya ay lumayo na agad. Mukhang natatakot siyang dumikit sa kanyang damit ang amoy ng tindahan ng manok. Alam mo ba kung bakit, mama? Kung hindi ko alam, paano ko malalaman? Sa tingin ko galing lang siya sa Shanghai. Muntik nang madulas ang dila ng nakababatang kapatid na babae, agad niyang nahulaan na kasamahan ito ng kanyang ate. Pagkatapos, palihim siyang nagpadala ng babala sa kanyang ate, na nagsasabi sa kanyang maging maingat sa kanyang trabaho. Sa isang matalinong kapatid na babae na sumusuporta sa kanya, mas naging tahimik ang bahay. Hindi pala ang lalaking sinasabi ng ina ay ang supervisor ni Zhuangjai. 3 taon na silang magkasama, ngunit hindi nila kinumpirma ang kanilang relasyon. Dahil sa kapansanan sa paa ni Zhuangjai, hindi siya tinanggap ng mga magulang ng lalaki. Ang walang hiyang lalaki na iyon ay tiningnan lang ang kanyang mukha at umalis. Nang makita si Wang Xixia na bumalik mula sa ibang bansa, may mukha pa rin siyang magtanong tungkol kay Zhuangjai. Agad na kinuha ng matalik na kaibigan ang video ng halikan sa istasyon ng bus at sinabing may kasintahan na si Zhuangjai. Kung kaya ni Zhuangjai na iwan ang Shanghai at ako para sa isang lalaki sa bayan, isusulat ko ang pangalan nila. Hindi ko talaga alam kung sino ang nagbigay ng lakas ng loob sa nagmamayabang na ito. Ilang araw na ang nakalipas, nang matanggap ni Zhuangjai ang mensahe niya, naging magulo ang kanyang puso. Maging sa live stream na pinaghandaan ng kanyang kapatid na babae, hindi pa rin siya makapag-concentrate. Ate, may problema ka ba ngayon? Kailan ba dumating ang araw na wala kang problema? Huwag kang magkunwari, ang ibig kong sabihin ay may dinadala ka. Ang matalinong kapatid na babae ay walang natutunan sa isang araw, ngunit ang kanyang talento sa chismis ay tunay na walang kaparis sa mundo. Nang malaman niyang iniisip ni Zhuangjai ang tungkol sa walang pusong supervisor na iyon, sinabi agad ng bata sa kanyang ate na huwag itong makita. Sinabi rin ng nakababatang babae sa kanyang ate na dapat siyang manatili sa taong tumutulong sa kanya sa oras ng kagipitan. Sinabi niya ito dahil ang araw na iyon sa Memorial Hall, nakita niya kung gaano kapamilyar si Chen Maidong sa kanyang ate. Kinabukasan, umayag si Zhuangjai na bumili ng mga bagay para kay Chen Maidong at nahilo siya sa dami ng shorts na pagpipilian. Bilang resulta, nakasalubong agad niya ang kanyang ka-blind date. At nagkataon na nakilala niya si Zhuangjai sa bahay pampubliko. Ang kakaibang tao pala na galing sa pamilya ng tradisyonal na gamot ay laging may kasamang ilang tao kapag lumalabas. Sa likod niya mismo. Nang makita niyang humahabol ito para iayain siyang kumain, natakot si Wang Xixia at tumakbo palayo. Nang umuwi si Chen Maidong, nakita niya ang mga damit na ipinadala ni Zhuangjai at agad na kinuha ang mga ito sa bahay para subukan. Bilang resulta, nagalit ang kanyang lola nang makita niya ang short sa bag. Anong klaseng lalaki ka, apo? Bakit hinayaan mong bumili ang babae ng panloob na damit para sa iyo bago pa siya ikasal? Karaniwan ay napakalamig niya, ngunit sa pagkakataong ito ay naging bukas siya.
Nang makita niyang biglang naging bukas ang kanyang apo, ang kanyang lola, na dapat ay masaya, ay nag-alala ng kaunti. Nagbabala rin ang kanyang matalik na kaibigan kay Chen Maidong na hindi si Zhuang Jai ang taong dapat niyang pakasalan. Ang mga tao sa syudad ay nakakita na ng lahat. Hindi mo siya kayang kontrolin. Sa isang kisap mata, natapos ang bakasyon. Kailangan bumalik ni Wang Xixia sa Shanghai. Bago siya umalis, pinayuhan pa rin siya ni Zhuang Jai na isaalang-alang ang lalaking Chinese medicine at subukang makipag-ugnayan sa kanya. Pagkatapos ihatid ang kanyang kaibigan, hindi inaasahan ni Zhuang Jai na pagdating niya sa pintuan ng kanyang bahay, makasalubong niya ang taong pinakaayaw niyang makita. Bakit ka narito? Dinalaw kita. Ang narcissist na ito ay talagang nabubuhay sa kanyang reputasyon. Sa pagkakita pa lang niya kay Zhuang Jai, gusto na agad niyang maghanap ng cave para magkwentuhan. Ang kanyang ina, na walang alam, ay labis na nagalit nang makita niyang may itinatago sa kanya ang kanyang anak. Sa gabi, nagpalit pa si Zhuang Jai ng ibang damit para kumain kasama ang kanyang dating kasintahan. Pagkapasok niya, sinabi agad ng lalaki, hindi ka lang ang aking subordinate, kapit lang siya sa saya ng kanyang ina. Kahit ang pag-ibig ay kailangan sundin ang gusto ng magulang. Sa sandaling ito, biglang tinawagan ni Chen Maidong si Zhuang Jai, gusto niyang bigyan siya ng gamit. Nalaman niya pala na si Zhuang Jai ay laging sumasakit ang paa kapag nagbabago ang panahon, kaya naghanda siya ng pampahid at isinulat ang malinaw na tagubilin sa likod. Sa kabilang banda, ayaw nang magpaligoy-ligoy ni Zhuang Jai, kaya itinuro niya ang pagiging makasarili ng lalaki. Ang punto ay, may iba na akong mahal. Huwag ka nang magsalita ng ganyan, nakakasawa na. Ito ay isang objektibong katotohanan. Ang objektibong katotohanan ay, ako ay may kapansanan. Nang tuluyan niyang inilatag ang lahat, sinabi niya na gusto lang nitong samantalahin ang sitwasyon. Pinayuhan siya ng lalaki na mag-isip ng mabuti at lumabas para lumanghap ng sariwang hangin. Ang kilos pa lang niyang hindi pagsara ng pinto ay sapat na para ipakita ang kanyang pagiging makasarili. Sa sandaling ito, tumakbo na si Chen Maidong. Agad namang bumalik ang narcissist na nakapanood ng video. Sa totoo lang, ang dalawang lalaking nagmamahal at hindi nagmamahal, sapat na ang tingin sa pinto para maintindihan. Pagkatapos ibigay ni Chen Maidong ang gamot, hinubad niya ang kanyang jacket at galit na tinanong si Zhuang Jai kung nakalimutan na ba niya ang sakit matapos gumaling ang sugat. Bagamat malinaw na ang lahat sa kanyang mga mata, hindi pinansin ng narcissist ang binata. Sa hating gabi, nagsuot si Chen Maidong ng t-shirt habang nagmumotorsiklo, mukha siyang tanga ngunit napakalalaki. Nagbabasa si Zhuang Jai ng mga tagubilin sa gamot nang umuwi siya, ngunit tinanong siya ng kanyang ina. Matapos marinig ang kanyang anak na sabihin na siya ang kanyang supervisor, agad silang binalaan na hindi sila magkapareho. Nang malaman niyang ang gamot ay dinala ng kaibigan ni Zhuang Jai, inilagay niya ito sa kanyang anak. Bago umalis, hindi niya nakalimutang balaan ang kanyang anak na makipagkaibigan sa mga taong tulad nito. Sa huli, ang mga taong tinitingnan lang ang iyong mukha at hindi nagmamalasakit sa iyo ay iwanan mo na. Ang babaeng pumunta sa manghula, kasama ang kanyang mga kapatid ay bumalik na malungkot at uminom ng alak para makalimutan ang kanyang problema. Malapit na ang kanyang anak na babae sa edad na 30, ngunit wala pa ring kasintahan. Kaya kailangan niyang aliwin ang sarili na ang kanyang mga anak at apo ay may sariling kapalaran. Kung tutuusin, pagdating ng panahon na siya ay matanda na, darating din siya sa kanyang patutunguhan. Ngunit kung hindi siya maghahanap, hindi siya maghahanap. Kung maglakas loob siyang makipagrelasyon sa iba, hindi niya ito matatanggap. Kung maglakas loob si Zhuang Jai na maging malandi, makipaglandian o makipaghalikan sa kahit sino sa bayan, hindi ko na kailangan siyang hulihan pa. Ipadadala ko na siya sa langit. Sigurado akong hindi mo pa rin alam na ang iyong mahal na anak na babae ay kasalukuyang humahalik sa isang tao ng buong puso sa istasyon ng bus. Malinaw na kahapon, nalaman ni Zhuang Jai na nakipag-away si Chen Maidong, kaya pinuntahan niya ito. May itatanong ako sa iyo. Sige, itanong mo. Ano ang nararamdaman mo para sa akin? Siyempre. Kaya, hindi ako makukumpara sa Shanghai o sa lalaking iyon sa barbecue stand. Talaga bang nag-away ka dahil dito? Kaya pala, kahapon, matapos masaksihan ang hindi matagumpay na pag-ibig ni Zhuang Jai, napuno ng galit si Chen Maidong. Hindi niya maintindihan kung anong klaseng relasyon mayroon sila ni Zhuang Jai ngayon. Ang ganitong kalapit na tanong ay nagpakaba kay Zhuang Jai, na nagsabing kailangan niya ng oras para mag-isip. Ngunit naisip ni Chen Maidong na kung ganoon kahirap mag-isip, bakit palagi siyang sinusubukang lapitan? Galit na tinanong ni Zhuang Jai, hindi ba't ibibigay mo lang ang gamot? Mali talaga na bumisita ako sa iyo ngayon. Bilang resulta, nang hinabol siya ni Chen Maidong, buong tapang na sinabi ni Zhuang Jai na hindi na niya ito papansinin, ngunit hinila siya pabalik ng binata at isinara ang pinto. Ang tunog ng pagsara ng pinto sa itaas ay nagpagulat sa kanyang lola. Nakita lang niya si Zhuang Jai na galit na lumabas, samantalang si Chen Maidong ay lumabas upang uminom ng sabaw ng manok na parang walang nangyari. Hindi niya inaasahan na ang kanyang kusang loob na kilos ay magbubunyag sa kanyang lola ang kagat sa labi ng kanyang apo. Hindi ko maintindihan, anong klaseng away iyon na napunit ang labi. Sa gabi, nag-video call si Zhuang Jai kay Wang Xixia, ngunit patuloy siyang nawawala sa sarili. Bakit mo laging hinahawakan ang iyong labi? Sobrang tuyo ba ng panahon kaya tuyo ang labi mo? Bukas, padadalhan kita ng lip mask tea. Hindi na kailangan, mayroon ka na ba?
Naalala ni Zhuang Jai ang eksena kaninang umaga nang humingi si Chen Maidong ng isang relasyon sa kanya. Natauhan siya na ang kanyang 3 taon na pagiging kasama ng narcissist na iyon ay walang resulta. Malamang na ito ay ang kanyang problema. Siguro dahil sa kanyang binti na masakit mula sa loob, nagkukulang siya ng emosyonal na seguridad. Ngunit wala siyang kumpiyansa at mayroon din. Kayang paulit-ulit na salakayin, ngunit kapag hinabol na siya ng iba, nag-aalangan naman siya. Habang sinusuri niya ang kanyang sarili, bigla niyang nakita ang litrato ng gamot na panlunas, kaya nagpasya siyang tulungan ang binata sa Chinese medicine. Pagkatapos, ipinadala niya ang address kay Wang Xixia at sinabing tulungan siyang bumili ng mga bagay sa lugar na iyon. Pagkatapos ng tawag, kinuha ni Zhuang Jai ang tagubilin sa paggamit ng gamot at nalunod sa mga alaala. Kinabukasan ng umaga, nagtatrabaho siya sa tindahan nang makakita siya ng figura na katulad ni Chen Maidong at agad siyang nagtago sa likod ng kanyang ina. Akala ng kanyang ina ay ang narcissist na pinuno ang bumibitaw sa kanyang anak na babae. Naglalakad siya sa daan, nabubuhay siya sa kanyang sariling buhay. Kailangan bang maging ganito siya ka ba? Sasabihin ko sa iyo, Zhuang Jai, ayaw na ayaw ng nanay sa babaeng nagkakagulo dahil sa lalaki. Katatapos lang niyang pagsabihan ang anak, nang makita niyang may bisita, agad siyang nagbago ng mukha. Kaya pala, kasamahan pala ito ni Chen Maidong. Maaga pa lang para makita si Zhuang Jai, kaya humingi siya ng pabor na bumili ng manok. Kinabukasan, nang ihatid niya ang narcissist na supervisor, pinili pa rin ni Zhuang Jai na magsuot ng damit. Siguro, sa harap ng kanyang dating minamahal na hindi niya nakuha, gusto pa rin niyang maging presentable. Sa sandaling ito, dumating si Chen Maidong para magtrabaho, at sakto namang nakita niya si Zhuang Jai, at ang lalaki mula sa barbecue stand na sumasakay sa kotse. Bagamat tinanggihan ni Zhuang Jai ang yakap ng paalam, ang eksena kung paano niya tinulungan ang lalaki na magdala ng bagahe ay labis na nagpaselos kay Chen Maidong. Nang makita niya ang lalaki na ayaw sumuko, patuloy pa ring sinasamantala ang huling pagkakataon, na lumapit si Chen Maidong at hinila si Zhuang Jai pababa ng sasakyan. Sa sandaling iyon, galit na galit siya at hindi pinansin ang prosthetic leg ni Zhuang Jai. Mabilis siyang naglakad pasulong. Gusto mo ba iyan, di ba? Ano? Ang pakikipaglandian sa ibang lalaki sa harap ng iba, hinihintay mo bang kuhanan ka ng litrato ng iba, di ba? Chen Maidong, ano na naman ang nangyayari sa iyo? Mas masahol ka pa. Pagkatapos, kinugob ni Chen Maidong si Zhuang Jai at lumapit para halikan siya ng sapilitan. Ang halik na may halong selos at pagnanais na angkinin ay nagpagulo kay Zhuang Jai at hindi niya alam ang gagawin. Hindi inaasahan na nang minsan siyang naglaro ng masama, bilang resulta ay 2 beses siyang hinalikan ng sapilitan. Nang makatakas, pumulupot siya at niyakap siya. Mukhang hindi sila natatakot na maging top trending sa bayan. Sa mga ganitong pagkakataon, lahat ng bagay ay naiiwan sa likod. Bilang resulta, matapos maghalikan ang dalawa, subconscious nilang naramdaman ang awkwardness pauwi. Sa kabilang banda, nang pumunta si Wang Xixia upang bumili ng gamot, natuklasan niya na ang may-ari ay ang Chinese medicine man na dati niyang ka-blind date. Hindi niya alam na sinusubukan ni Zhuang Jai na paglapitin sila. Magkakaroon kaya ng pag-unlad sa pagitan nilang dalawa? Samantala, katatapos lang ni Chen Maidong nahalikan si Zhuang Jai ng sapilitan. Hindi lamang siya personal na nagluto, kundi naging mas mapagmahal pa. Ngunit nais ni Zhuang Jai na paalalahanan siya na ang halik at yakap ng mga matatanda ay hindi dapat sineseryoso. Seryoso ako na gusto kita, pero mas gusto ko ang Shanghai. Ito ang katotohanan sa pagitan nating dalawa. Sa gabi, umuwi si Zhuang Jai at nakitang lasing ang kanyang ina. Tinanong niya ang kanyang kapatid na babae kung ano ang nangyari. Nang malaman niyang umiiyak ang kanyang ina kanina, biniro niya pa ang kanyang kapatid na babae. Mukhang mas mahaba pa ang menopause kaysa sa pagdadalaga. Huwag mong biruin ang mga babaeng nasa gitnang edad na ito. Darating din ang araw ninyong dalawa. Kinabukasan, nang malaman niyang tinulungan siya ni Chen Maidong na makakuha ng pakikipagtulungan, pinuntahan siya ni Zhuang Jai para magpasalamat. Ang kanyang malapit at hindi pinaghihigpit ang kilos ay nahuli mismo ng ina ng lalaki. Tita, ako ang nanay ni Chen Maidong. Hello tita, ako si Zhuang Jai, high school friend ni Chen Maidong. Nang makita ng kanyang ina na ang kanyang dalagang anak na babae ay nakatayo sa kalye at humahalik sa isang lalaki, biglang tumaas ang kanyang presyon ng dugo. Bagamat mga adulto na sila, sa mga ganitong kaso, naniniwala ako na walang ina ang makakatanggap nito. Maliwanag na kahapon, nang makita niyang may nagpakilala sa kanya para sa blind date, buong pagmamalaki niyang tinanggihan ito. Nakita rin ng kanyang ina na nakita na niya ang lahat sa mundo at hindi siya magiging masaya na bumalik. Siya! Makakasama ba niya ang isang taong tagabayan na ito? Sino ang maniniwala na makakasama niya iyan? Maaari ba nating pag-usapan ang tungkol sa iyo nang wala ka rito? Kahit na sa langit natin pag-usapan, papayag ka bang magpakasal at bumalik sa ating bayan? Hindi ko inaasahan, ang mapagkakatiwala ang lalaki na sinabi ng pinuno ng samahan ng kababaihan ay si Chen Maidong. Dahil ng araw na iyon, sinabi ni Zhuang Jai sa kanya na ang pagiging minamahal ay hindi kailanman isang bagay na halata, kaya hinawakan niya ang kamay ni Chen Maidong at sinabing maging matapang siya sa pagmamahal sa isang tao, at hindi maghintay na mahalin. Nang marinig ito, nagpa siya ang malamig na lalaki na gumawa ng hakbang. Lumapit siya sa pinuno ng samahan ng kababaihan sa bayan at humingi ng tulong.
Bilang resulta, nang makita ni Dio na walang balak manatili si Xiaojie, hindi na siya nagsalita pa. Iyan ang naging resulta ng bagay na ito. Malinaw din ang pag-iisip ng pamilya ni Xiaojie, hindi nila planong maghanap ng tao sa bayang ito. Sino ang mag-aakala na ilang beses na silang naghalikan? Ngunit sa huli, hindi pa rin nila makumpirma ang kanilang relasyon. Nang mahuli sila ng nanay ni Chen Maidong, dali-dali niyang sinabi na kaibigan niya ito mula high school. At ang ina na nagpakasal ulit ay matagal ang hindi gaanong interesado sa kanyang anak, kaya umalis siya agad at hindi na nagtanong pa. Nang wala ng tao sa bahay, muling nagulo ang dalawa na sa pangalan ay magkaklase. Alam ni Zhuangjai na si Chen Maidong ay nakaranas ng trahedya sa pamilya mula pagkabata at hindi pa rin siya makakawala sa trauma na iyon, kaya naman siya ay palaging mahirap lapitan. Ngunit ang amoy ng mahirap lapitan na taong ito ay isa ring uri ng hormone. Gusto mo ako ng ganito, ilang beses na nating nahalikan, ngunit kapag sinabing gusto ko, nakakaramdam pa rin ng hiya. Bagamat, si Chen Maidong ang magandang alaala ng kabataan ni Zhuangjai, ngunit ang kanyang puso ay laging gustong bumalik sa Shanghai. Kailangan din niyang harapin ang katotohanan. Basta masaya si Chen Maidong, matutuwa rin si Zhuangjai para sa kanya. Sa kabilang banda, nagkaroon ng pagkakataong muling makita ni Wang Xixia, ang lalaking nagtitinda ng Chinese medicine. Siya ay may-ari, ngunit siya mismo ang naghatid ng gamot para lang makita ang magandang babae. Gusto niya sanang libre, ngunit nang makita niyang patuloy siyang nagbayad, ibinigay niya ang EC code ng kanyang kaibigan. Habang nagtatala si Wang Xixia, ang narcissist na pinuno na nakakita kay Zhuangjai sa bayan ay lumapit upang mangusyoso. Nang makita niyang gusto siyang yayain ng lalaki, agad na naging panangga ang lalaking Chinese medicine. Hello, ako si Kuije, ang blind date ni Wang Xixia. Sino ang mag-aakala na ang pagdating ng narcissist na pinuno ay magbibigay ng pagkakataon kay Kuije na makakuha ng benepisyo? Nakita ng tanga na patuloy na kumakain ng cauliflower ang magandang babae, kaya inabot niya ang kanyang sariling pagkain. Hindi ko pa nagagalaw, malinis pa. Ayoko ng gulay kaya kainin mo na. Gutom ako kaya inuna ko ng kainin. Gusto sana niyang magpakitang gilas, ngunit nabigo siya. Pagkatapos, kinuha niya ang mga gulay at inabot ang karne sa babae. Ang ganitong klaseng lalaki ay hindi mukhang nagkaroon na ng asawa. 4 na taon nang patay ang kanyang ex-wife. Si Wang Xixia ang unang babae na nagpakilig sa kanya, ngunit ipinahayag ni Wang Xixia na hindi sila para sa isa't isa. Nang makita niyang nanginginig ang kanyang emosyon, sinabi ni Kuije na lumapit siya ng kaunti. Sa personal kong opinyon, sa susunod na makaramdam ka ng pagbabago sa emosyon, pisilin mo ang acupuncture point na ito. Ang kakaibang kilos na ito ay nagpagulo kay Wang Xixia. Ang lalaking ito na tapat at marunong mag-diagnose ng sakit, sa totoo lang, ay medyo interesante. Samantala, nang ihatid ni Zhuangjai ang mga gamit kay Lola Lin, hindi sinasadya niyang natuklasan na may bukol ito. Pagka-uwi, patuloy siyang nakaramdam ng pagkabalisa sa kanyang puso, kaya nagpasya siyang makipag-usap kay Chen Maidong. Ngunit kalahati pa lang ang kanyang na-text, pumasok na ang kanyang kapatid na babae at nagulo siya. Sinabihan din siya ng kanyang ina na bumangon kaagad. Dahil sa kaguluhan ng dalawang ito, nakalimutan ni Zhuangjai kung saan na siya sa kanyang pag-uusap. Nang makita niyang hindi pa rin sumasagot si Chen Maidong sa kanyang mensahe, nagpasya siyang pumunta sa bahay nito para tingnan. Bilang resulta, muli siyang nakatagpo ng isang babaeng gustong maging manugang ni Lola Chen. Nang malaman niyang ito ay bayad pinsala na ibinigay ng pinuno ng asosasyon ng kababaihan kay Chen Maidong, natauhan si Zhuangjai. Kaya pala, siya ang binabanggit ni tita o ng araw na iyon. Nang tanungin ni Zhuangjai kung bakit hindi sumasagot si Chen Maidong sa kanyang mensahe, pinayuhan naman siya nitong huwag nang magpaligoy-ligoy. Ako ay isang taong may paninindigan sa bayan na sumusunod sa mga lumang tradisyon, hindi tulad mo. Sa hinaharap, maglakad na lang tayo sa magkaibang landas, okay? Kung mamimiss kita, ako na ang aso. Ganyan ka magsalita, tapos iba ang ginagawa mo. Anong tawag doon? Buong araw akong nakapaligid sa iyo, masaya ba ang larong ito ng pag-ibig? Ang sinabi niya ay ikinagalit ni Zhuangjai. Ang isang matchmaker ay kailangan pang. Ang mismong taong pinaghihinalaan pa rin ay naglakas loob na tumayo rito at sisihin ang iba. Umiiyak na umalis si Zhuangjai sa galit. Hindi niya maintindihan kung bakit naging ganito ang mga bagay. Sa sandaling ito, ang salari na si Chen Maidong ay nagmaneho at hinabol siya. Sinabi ni Zhuangjai na umalis na siya. Lumapit siya upang humingi ng paumanhin at subukang hilahin siya pabalik. Sa katunayan, ang mga babaeng galit ay hindi madaling galitin. Ngunit nang marinig ni Zhuangjai na sinabi ni Chen Maidong na siya na ang napili niya, sa huli ay pinatawad pa rin niya ito. Mukhang walang sinuman ang makakatanggi sa random na dominasyon ng minamahal. Kapag nag-aaway ang dalawa, isang halik lang ang kailangan para magkaayos. Kahit sa publiko, alam din niyang maging maingat. Nawala na ang lahat ng kalinisan ko dahil sa iyo. Nang tanungin ni Chen Maidong si Zhuangjai kung bakit siya umiiyak kanina, wala siyang sinabi at tumingala at agad na naintindihan ng binata. Bilang resulta, habang sila ay masiglang naghahalikan sa kalye, nakita sila ng ina ni Zhuangjai. Ang ina ay nagalit nang makita niyang ang kanyang anak na babae ay nakikipaghalikan sa isang lalaki sa kalagitnaan ng araw at kinailangang isugod sa ospital. Bagamat si Chen Maidong ay isang mabuting tao, sa paghahanap ng manugang, pakiramdam niya ay kailangan pa ring tingnan ang kalagayan ng pamilya ng lalaki.
Ngayon, naalala ko pa rin kung paano dumating ang lola niya na may dalang karit sa aming bahay, at nanginig pa rin ako. Sabihin mo sa akin, kung sakaling may mangyaring hindi ka nais-nais sa hinaharap, hindi ba't aatakihin na naman kami ng mag-ina niya? Bukod pa rito, sapat na ang aming mga problema. Ano sa tingin mo ang Chen Maidong na ito? Wala siyang kumpletong pamilya. Maganda ba kung magsasama silang dalawa? Ang batang babaeng Zhuang Jai na ito ay laging sinasabing gusto niyang bumalik sa Shanghai. Nakita mo ang ginawa niya sa liwanag ng araw. Sa tuwing naiisip ng nanay na ginagawa ng kanyang anak ang ganito sa ilalim mismo ng kanyang ilong, halos hindi siya makahinga sa galit. Pinayuhan siya ng kanyang matalik na kaibigan na ipikit na lang ang isang mata at buksan ang isa, lalo na't seryoso naman ang lalaki kay Xiao Jie. Sa simula, akala ko matalino siya at may kakaibang pag-iisip. Dapat sana, humanap siya ng isang taong kahit papaano ay malusog. Tingnan mo kung sino ang nahanap niya. Bagaman iniisip ng mga kapitbahay na si Maidong ay isang A0, mahilig siyang makipag-away simula pa noong bata siya, at napakatahimik ng kanyang personalidad. Dati, may kasintahan siyang minahal ng 6 o 7 taon, pero nang pag-usapan ang kasal, bigla silang naghiwalay. Sa tuwing nababanggit ito, lalong nagagalit si Nanay Zhuang Jai. Mula nang malaman niyang nagkakamabutihan ang anak niya at si Chen Maidong, naging lutang na siya kahit sa pagbebenta ng manok. Isang araw, may isang babae na pumunta sa tindahan, gusto niyang bumili ng 2 kahon ng regalo. Nang abala si Nanay Zhuang Jai sa pagbabalot, narinig niya ang kapitbahay na kausap ang babae at doon niya lang nalaman na ito pala ang dating kasintahan ni Chen Maidong. Nang makita ni Nanay Zhuang Jai na mismo ang babae ang nagpunta sa kanilang tindahan, lalo siyang nagalit. Nang marinig niya ang kwento ng babae kay Chen Maidong mula sa kapitbahay, naiinis na isinara ni Nanay Zhuang Jai ang bintana at naghanda pang isara ang pinto. Samantala, ang magkasintahan ay kumpirmado na ang relasyon at sa tuwing may bakanting oras, magkadikit lang sila. Walang sinasadyang matuklasan ni Zhuang Jai na itinago pa rin ni Chen Maidong ang mga gamit ng kanyang dating kasintahan. Kinantyawan siya ni Ben, miss na miss mo pa rin ang iyong dating pag-ibig, ano? Napansin mo ba? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Nagpapasalamat pa nga ako. Saka, sa edad kong ito, hindi ako naniniwala na nagkaroon ka ng ex-girlfriend. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kung sobra kang bakante, pwede tayong gumawa ng ibang bagay. Alam ni Zhuang Jai na limitado ang kanilang oras sa pagmamahalan, kaya hindi siya nagselos ng walang kabuluhan kay Chen Maidong. Sa susunod na taon, babalik na si Zhuang Jai sa Shanghai. Ano man ang mangyari sa kanilang relasyon sa hinaharap, kahit papaano, habang magkasama sila, hindi sila dapat magloko. Dito, naaalala ni Zhuang Jai ang sakit ni Lola Lin. Nagpasya siyang kausapin si Chen Maidong. Kinabukasan, hindi na nakapagpigil si Nanay Zhuang Jai. Inimbitahan niya ang kanyang anak sa isang coffee shop. Walang kamalay-malay ang hangal na babae. Nang makita niya ang ganoong estilo ni Lola Liu, syempre, kailangan niyang kumuha ng ilang litrato. Nang itinaas niya ang kanyang telepono para kumuha ng litrato kasama ang kanyang nanay, bigla itong sumimangot. Hindi ka tumitingin sa kamera. Anong malaking bagay ang dapat pag-usapan sa lugar na tulad nito, nanay? Ano man ang ginagawa ko, nakakatawa para sa iyo, di ba? Bakit ka ganoon kasensitibo? Anong ginagawa ko sa iyo? Wala. May relasyon kami ni Chen Maidong, nanay. Sinabi ni Zhuang Jai sa kanyang nanay na malinaw na nilinaw nilang dalawa na habang magkasama sila, mag-i-enjoy sila sa pagmamahalan ng hindi pinababayaan ang anumang bagay. Sa susunod na taon, babalik siya sa Shanghai. Galit na tanong ng nanay sa kanya, sa ganoon, pwede na kayong maghalikan sa liwanag ng araw, at pagkatapos ay tatalikuran na lang ako. Kami ay mga taong may paninindigan at mga alituntunin sa bayan. Hanggat nandito ka, kailangan mong sundin ang mga patakaran ko. Huwag kang gumawa ng mga bagay na ikakahiya namin para hindi tayo pagsismisan sa likod ni Tio He at ng nanay mo. Masyado ka namang nagsasalita, nanay. May mas malala pa akong gustong sabihin na pinipigilan ko pa. Habang maaga pa, hiwalayan mo na siya. Hindi pwede, nanay. Galit na galit ang nanay. Sa totoo lang, ayaw lang niyang mapahamak ang kanyang anak. Sa kasalukuyang kilos niya, himala kung hindi siya maluloko ng iba. Nang makita ang kanyang anak, tiyak na hindi ganoon si Chen Maidong. Agad na tinanong ng nanay si Zhuang Jai tungkol sa dating kasintahan ng lalaki na bumalik. Alam mo ba? Si Zhuang Jai, na kanina ay matigas sa kanyang nanay, ay agad na gustong hanapin si Chen Maidong pagkatapos marinig ito, para linawin ang lahat. Ngunit paulit-ulit siyang tumawag, walang sumasagot. Pagkatapos, tumakbo si Zhuang Jai sa bahay ni Chen Maidong at nalaman niyang umalis na ito kahapon. Sinabi pa ni Lola Chen sa kanya ang tungkol sa pagbabalik ng dating kasintahan. Ayon kay Lola Chen, ang Songhi na iyon ay isang masamang espiritu na nananakit ng tao. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana gaanong matindi ang pagkabahala ng kanyang apo. Ngayon na maayos na ang buhay niya, may mukha pa siyang bumalik dito. Sinabi ni Lola Chen na hindi siya kasing bait at kasing lambot ng puso ng kanyang hangal na apo. Sa tuwing darating ang babaeng iyon at magpatak ng ilang luha, malungkot na si Chen Maidong ng ilang araw. Ang Lola Chen na ito ay talagang hindi itinuturing na dayuhan si Xiao Jai. Lahat ay sinasabi niya sa kanya. Bago siya umalis, pinayuhan pa ni Lola Chen si Xiao Ji na huwag magkimkim ng sama ng loob. Dahil hindi niya matawagan ang kanyang kasintahan, medyo naiinip si Zhuang Jai. Pagdating niya sa punerarya, nalaman niyang pumunta si Chen Maidong sa beach.
Agad siyang nagalit at nagpadala ng voice message na nagsasabing kung maglakas loob siyang lokohin siya, abangan niya ang mangyayari. Nang malaman niyang sumama si Song Yi sa ibang lalaki, nawalan siya ng kontrol at kumatok sa pintuan ng bahay ng lalaki. "Excuse me, ikaw ba si Song Yi?" "Tama, nakita kong buntis ang babae at may asawa na." Agad na nahihiyang paulit-ulit na humingi ng tawad si Zhuang Jai. Lumabas na noong panahong magkasama pa si Song Yi at Chen Maidong ng 7 taon, puro kahihiyan lang iyon. Isang kahon lang ng cherry ang dinala ng babae sa bahay, pero nainis na ang nanay. Nang makita ng matalinong nakababatang kapatid na hindi maganda ang sitwasyon, agad niyang sinuyo ang kanyang ina. Pagkatapos ng ilang sandali ng panunuyo ng magkapatid, nakain din ng ina ang mga cherry. Akala ng panganay na anak ay nanghihinayang ang ina sa kanyang ginastos. Sinabi niya sa ina na regalo iyon. Kaninong pera man yan, hindi dapat aksayahin. Ang pagiging maluho mo ang magiging sanhi ng problema. Ang pakikinig sa mga sinasabi mo ay hindi na maganda. Bukod pa rito, mahirap na kami mula pa noong bata ako. Sino ang magkakagusto sa ganitong kaawa-awang anyo ko? May mataas kang pamantayan at pag-iisip, paano ka nakuha ng isang kahon lang ng cherry? Subukan mong magpakasal sa isang pamilya na mataas ang hinihingi. Pagkatapos ng 2 busog na kainan, hindi mo na alam kung ano ang apelyido mo. Lumabas na ang dahilan ng labis na galit ng ina ay dahil nalaman niyang may anak na. Ang dalagang nagmamahal sa isang kasintahan na nagtatrabaho sa punerarya. Nang makita ng kapatid na babae na hindi ito ang kanyang problema, saka lang siya nakampante. Kinagabihan, muling nakauwi si Lola Chen ng maraming magagandang gamit mula sa kanyang matalik na kaibigan. Ang matandang babae ay masaya lang at hindi man lang napansin ang kakaibang kilos ni Lola Lin nang makita niyang papalapit na ang bagong taon. Pinayuhan niya ang kanyang apo na tandaan na maghanda ng regalo para kay Xiao Jie. Nang marinig niyang nagbigay na siya ng isang kahon ng cherry, kinutya niya itong masyadong ordinaryo. Alam ni Chen Maidong ang sakit ni Lola Lin at gusto sana niyang magtanong, ngunit naputol ang kanyang sinasabi. Ngayon na sa wakas ay kasama na ng kanyang apo si Xiao Jie, ngunit hindi malinaw ang kanilang kinabukasan. Pinayuhan siya ni Lola Chen na mas mabuting iwan na lang ang kanyang trabaho sa punerarya at lumipat sa Shanghai para doon magsimula. Magandang babae si Xiao Jie, hindi mahalaga sa akin kung ang aking apo ay magiging manugang na lalaki, hindi ko pa nga naisip iyon. Bukod pa rito, sa edad kong ito, kung nasaan ka, doon ako. Sinabi niya na matanda na siya, at kung saan man pumunta ang kanyang apo, susundan niya ito. Bagaman labis niyang namimiss ang kanyang matalik na kaibigan, sa pinakamasama, makakauwi siya ng ilang beses sa isang taon. Bago pa matapos ang usapan nila tungkol sa pagpunta sa Shanghai, tumawag na ang opisina ni Chen Maidong. Agad siyang nagmamadaling umalis. Kinabukasan, dumating ang nakatatandang kapatid na babae at nakababatang kapatid na babae para sunduin si Zhuang Yan para sa holiday. Matagal nang hindi nagkita sina Niao Niao at ang kanyang kuya, kaya't labis siyang natuwa. Gusto sanang imbitahan ng nakatatandang kapatid na babae ang kanyang nakababatang kapatid na kumain, ngunit tinawag siya ng kanyang ina. Sa kabilang banda, may isang batang lalaki sa beach na namatay dahil sa pagda-surfing at natangay ng alon. Lumabas na ang 7 taon niyang pagmamahal kay Song Yi noon ay dahil sa hiyan niya sa kapatid nitong lalaki. Noong panahong iyon, gusto ni Song Yi si Chen Maidong. Minsan, napalibutan siya ng mga tao. Tinawagan siya ni Ben nang ayaw pansinin ni Chen Maidong si Song Yi, sinabi niya ito sa kapatid nitong lalaki. Ang resulta, ng araw na iyon, ang kapatid nitong lalaki ay ipinadala sa langit ng mga salbaheng tao. Kaya sa loob ng maraming taon, ginampanan lang niya ang papel ng isang nakatatandang kapatid na nagpoprotekta kay Song Yi. Naintindihan ni Zhuang Jai ang ugat ng problema, at sa wakas ay nabitawan na rin niya ang isyu tungkol sa dating kasintahan. Pag-uwi ni Chen Maidong kinagabihan, sinabi ni Lola Chen na pinuntahan siya ni Xiao Jai. Sa totoo lang, nang huli niyang binanggit ang tungkol sa pagpunta sa Shanghai, matagal na niyang may sagot sa kanyang puso. Pinili niyang manatili dito hindi lang para sa kanyang lola, kundi dahil din sa pangako sa maraming tao. Pinayuhan siya ni Lola Chen na maikli ang buhay, kaya dapat siyang matutong maging medyo makasarili. Kinaumagahan, pinainom ni Zhuang Jai si Chen Maidong na parang nag-aalaga ng isang maliit na kaibigan. Narinig ni Zhuang Jai na malamig na sinabi ni Chen Maidong na namiss niya si Zhuang Jai. Hindi niya inasahan na kapag nagkakasakit ang lalaking ito, nagiging mas matamis ang bibig niya. Dahil marunong siyang magsalita ng ganoon, syempre, dapat siyang bigyan ng mainit na yakap. Mula nang magkaroon ng alaala si Chen Maidong, hindi pa siya kailanman nakatanggap ng ganoong yakap. Nagbigay din si Xiao Jai sa kanya ng init na hindi pa niya nararanasan. Pagkatapos, ang matamis na magkasintahan ay muling magkasamang nahiga. Chen Maidong, pagkatapos kong umalis sa Nanping, galit ka ba sa akin? Ang buhay ay pabago-bago at mahirap hulaan ang mga pangyayari sa buhay. Walang sinuman ang dapat magsakripisyo para sa sinuman, maging masaya lang kayo sa bawat araw na magkasama kayo. Alam ni Zhuang Jai na hindi kasing dakila ang kanyang propesyon gaya ng kay Chen Maidong at hindi rin niya tahanan ang Shanghai, ngunit pareho itong napakahalaga. Ayaw niyang sumuko pansamantala at magpakasal kay Chen Maidong sa loob ng 1-0 tandang bawas 15 taon at pagkatapos ay pagsisihan niya ang kanyang sarili. Sa huli, alam din ni Chen Maidong na hindi maaaring talikuran ni Zhuang Jai ang Shanghai at maaari lang nilang pahalagahan ang kasalukuyan. Ang anak na kanyang pinalaki ng may hirap ngayon ay buong desididong sumasalungat dahil sa kanyang kasintahan. Pinagalitan siya ng kanyang ina ng matagal. Magpapatuloy pa ba ang pag-ibig na ito na hindi pinagpapala?
Pagkatapos magalit ang nanay, tumalikod siya, pumasok sa kwarto. Agad na tumakbo ang nakakaintinding nakababatang kapatid para aliwin ang kanyang ate. Bata pa, pero napakagaling niyang bumasa ng ekspresyon ng mukha ng iba. Ilang araw na ang nakalipas, nakita ng bata na hindi maganda ang muod ng kanyang nanay, kaya maaga pa lang ay masipag na siyang gumawa ng gawaing bahay para maiwasan ang pagpapagalit. Sino ang mag-aakala na may kasintahan lang ang kanyang ate, kaya parehong nagdurusa ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki at babae. Ang matalinong nakababatang kapatid na babae, dahil sa pakikinig sa tawag ng kanyang nanay, ay nahulaan na marahil ay nagpakita ng walang pag-iisip na kilos ang kanilang ate at nahuli ng kanilang nanay. Nang masabi ito, bumalik ang nanay at naghagis ng 100 piaspi sa magkapatid na sinasabing lutuin ng anak na lalaki ang pagkain para sa susunod na 2 araw. Isang araw, buhat ni Lola Chen ang isang kaldero ng sabaw ng manok at gusto sana niyang sabihin sa kanyang matalik na kaibigan ang tungkol sa kanyang plano na lumipat sa Shanghai. Ang resulta, pagdating niya sa bakuran, natuklasan niyang punong-puno ng tao ang paligid. Nang pumasok siya sa pinto, nakita niya ang pinuno ng samahan ng kababaihan na may kasamang mga tao na naglilinis ng mga gamit. Kinuwestiyon niya kung gusto nilang kumpiskahin ang bahay. Nang malaman niyang dinala na ng ambulansya ang kanyang matalik na kaibigan, labis siyang nagulat. May bukol sa utak si Lola Lin, hindi niya matanggap na ang kanyang kaibigan sa loob ng maraming taon ay magkakaroon ng ganitong uri ng sakit. Gusto niyang lumabas at mag-isa na lang. Sa kalagitnaan ng daan, nakita siya ng nanay ni Zhuangjai. Nang makita niyang mag-isa siyang umaakyat sa bundok, agad niyang tinawagan ang pinuno ng samahan ng kababaihan. Samantala, si Chen Maidong, nakakagaling lang sa sakit, ay nagpapahinga pa sa bahay. Akala niya ay lumabas lang ang lola niya para maglibang. Hindi niya pinansin at naligo na lang. Sa kabilang banda, si Zhuang Yan, na may dalang 100 rest, ay abalang-abala sa kusina buong hapon, ngunit walang anumang mainit na pagkain. Lalo itong nagpagalit sa nanay niya na nainis na. Ang nakababatang kapatid na babae, na marunong magbasa ng damdamin ng iba, ay agad na nakiusap sa nanay niya, takot na madamay. Humingi din si Zhuang Yan sa nanay niya ng kaunting gawain para makatulong sa bahay. Sa sandaling iyon, biglang dumating ang pinuno ng samahan ng kababaihan at tinanong si Nanay Zhuangjai kung saang direksyon pumunta si Lola Chen kaninang hapon. Gabi na at hindi pa rin bumabalik si Lola Chen. Dahil nag-aalala si Chen Maidong na hindi maganda ang paa ni Zhuangjai, hindi niya ito sinabi sa kanya. Nang marinig ni Zhuangjai ang ingay ng gansa, agad siyang tumakbo patungo sa direksyon ng tunog. Tunay nga, sa malapit na lawa, nakaupo si Lola Chen ng nag-iisa. Agad na tinawagan ni Zhuangjai si Chen Maidong upang ipaalam na ligtas si Lola Chen. Sa huli, dinala ng apo ang kanyang lola sa isang inn sa bayan. Gusto niyang baguhin ang kapaligiran para maging mas maganda ang pakiramdam nito. Hindi niya inaasahan na biglang sasabihin ng lola na gusto niyang manatili sa bayan at papuntahin ang apo at si Xiaojai upang hanapin ang kanilang kaligayahan. Pinagalitan si Zhuangjai ng kanyang nanay ng matagal, ngunit hindi ito nakaapekto sa relasyon nila ng kanyang kasintahan. Sinabi ni Chen Maidong kay Zhuangjai na dapat siyang mas madalas na dumalaw kay Lola Chen. Nakita niyang malapit nang umalis si Zhuangjai, ngunit wala pa rin silang tunay na date. Pagkatapos imungkahi ni Chen Maidong na manood ng pelikula, nakita niya si Zhuangjai na humahalik sa telepono, na ikinahiya at ikinatuwa ng malamig na binata. Kinagabihan, sinabi ni Zhuangjai na manonood siya ng pelikula, ngunit dahil nahuli siya ng 40 minuto, hindi na sila nakapanood. Hindi niya inaasahan na ang kanilang formal na dati ay ang pagkakayakap ng isang kahon ng popcorn habang nakaupo sa labas ng sinehan. Nang makita niya walang tao sa paligid, matamis na hinalikan siya ni Chen Maidong. Pagkatapos, sumigaw siya na ang kanyang kasintahan ay nanggugulo na nagpanik kay Chen Maidong at tinakpan ang kanyang bibig. Nang gabi ng bagong taon, inilagay ng babae ang mga larawan ng kanyang dalawang dating asawa na magkatabi. Ang pinakabatang anak na babae na nakakaintindi ay isa-isang nagbuhos ng alak para sa kanila. Isang holiday nang wala si Tio He, anuman ang gawin ng mga anak para suyuin ang kanilang nanay, hindi ito sumaya. At pagkatapos noon, ang paulit-ulit na pagtingin ng kanyang anak sa orasan, lalong kinabaliw ng nanay niya. Alam niyang kinukutya siya ng mga anak niya na bastos at walang pinag-aralan, pero ang nanay na kinamumuhian nilang ito ang nagpalaki sa bawat isa sa kanila. Buong buhay niya, nagpakamatay siya sa pagtatrabaho para makabili ng bahay para sa kanila. Dahil sa kapansanan ng kanyang panganay na anak mula pagkabata, hindi niya ito kailanman sinabihan ng masasamang salita. Kahit ang bahay niya ay mas malaki ng 20 metro square, kaysa sa bahay ng kanyang anak na lalaki, takot lang siyang magdusa ito. Ngayon, sinisisi pa siya na hindi siya naging mabuting ina. Sa huli, nag-aalala siya na ang kanyang anak ay maglalagi sa labas magdamag at sa huli, siya ang magdurusa. Ngunit iniisip ni Zhuangjai na malapit na siyang magnegatibo 30. Dapat ay may kalayaan na siya. Dahil sa kanyang kapansanan, napakahirap para sa kanya na magmahal muli. Kaya kahit masaktan siya, hindi niya sinisisi ang iba. Sa totoo lang, naniniwala akong maraming ina ang ganoon din dahil sa paa ni Zhuangjai, kaya mas nag-aalala ang nanay niya. Nang makita niyang naiyak ang nanay niya dahil sa sobrang galit, agad na pinunasan ni Nyao ang kanyang mga luha. Nang lumabas si Zhuangjai, sinundan din siya ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Pinayuhan ang kanyang ate na huwag sisihin ang kanilang nanay. Ngayon lang siya nakabalik at napansin niyang napakatanda na talaga ng kanilang nanay. Wala na si Tio He at ang buong pamilya ay umaasa na lang sa kanya. Napakahirap ng kanyang pinagdadaanan.
Sinabi ni Zhuangjai sa kanyang nakababatang kapatid na maayos lang siya at dapat niyang suyuin ang kanilang nanay. Pagkatapos, masamang loob siyang nagpunta kay Chen Maidong. Pagdating pa lang niya, kumuha na siya ng isang bote ng alak at uminom. Pagkatapos, hinila niya si Chen Maidong para sumayaw. Habang tinatanong niya kung masisiyahan siya sa kasalukuyan, hindi niya inaasahan na nang halikan ni Zhuangjai si Chen Maidong at magsalita ng ilang malayang salita, ay nilapastangan siya ng isang walang hiya na lalaki sa malapit. Nang makitang malapit ng magkasakitan ang dalawang panig, itinaas ni Zhuangjai ang isang upuan, ngunit pinigilan siya ng kanyang kasintahan. Kung magkakaroon ng gulo, nag-aalala siya na masugatan si Zhuangjai. Bukod pa rito, hindi karapat-dapat makipag-away sa ganoong uri ng tao. Napansin ni Chen Maidong na masama ang loob ni Zhuangjai ngayon, kaya nagpasya siyang dalhin ito sa kanyang bagong bahay upang salubungin ang bagong taon. Pag-akyat sa hagdan, napansin ni Zhuangjai na ang lugar ay pinalamusyan na parang silid ng ikakasal. Sa edad ni Chen Maidong, ganoon lahat ang mga tao sa bayan. Nang magtanong si Zhuangjai, nagdala ka na ba ng iba dito dati? Nang sabihin ni Chen Maidong na hindi, pinatay niya ang ilaw. Pagkatapos, sinimula ng mag-asawa na tanggapin ang mainit na sandali. Bilis ng tibok ng puso. Ang mga salitang iyon ng kanyang ina ay patuloy na lumalabas na lalong nagpapalakas sa kanyang pagiging mapanlaban. Ngunit nang masiglang gusto ni Chen Maidong na tanggalin ang kanyang prosthetics, hindi inaasahan na si Zhuangjai, na kanina lang ay mainit ang pagtanggap, ay biglang sinipa ang kanyang kasintahan. Nang marinig ito, nainis si Chen Maidong at sinira ang manika na puno ng alaala. Ngunit gaano man siya kagalit, nag-aalala pa rin siya sa kaligtasan ni Zhuangjai. Tumakbo siya para ihatid ang kanyang kasintahan pauwi. Ngunit pakiramdam ni Chen Maidong ay niloloko siya, kaya hiniling niya na tapusin na lang nila ang lahat. Sa sandaling tumunog ang kampana ng bagong taon, natapos din doon ang kanilang maikling pag-ibigan. 2 beses nang namatayan ng asawa, naiwan siyang nag-iisa na humaharap sa mahirap na buhay, at hindi pa siya naiintindihan ng kanyang mga anak. Sa sandaling ito, nang marinig ni Zhuangjai ang sinabi ng kanyang kapatid na magkasama pa rin sila, nagtago siya sa banyo at umiyak ng umiyak. Kinaumagahan, naghanda ng almusal ang nanay sa kusina. Ang anak na babae ay kusa na lumapit upang tumulong. Walang sinuman sa kanila ang humingi ng tawad sa isa't isa, ngunit nagkaintindihan din silang kalimutan ang hindi magandang nangyari kahapon. Samantala, sa Shanghai, halos mag-away siksik siya sa kanyang walang kulturang kapitbahay dahil sa pagtatapon ng basura. Buti na lang at dumating si Quiji upang magbigay ng gamot at sakto namang naabutan niya si Ben na naglalabas ng galit para sa kanya. Bago siya umalis, hindi inaasahan na si Quiji ay aktibong inimbitahan ni Xixia na pumasok sa kanyang bahay. Pagkapasok pa lang niya sa pinto, nalaman niya ang tungkol sa nangyari kay Zhuangjai kagabi. Pinagalitan siya ni Ben, pag nagmamahalan, parehong gusto, pagdating sa'yo, parang napipilitan ka. Kung siksik siya si Chen Maidong, gugustuhin din niyang saktan si Zhuangjai. Sa kabilang banda, pagkatapos pagalitan ni siya si Zhuangjai, hindi inaasahan na bigla niyang binigyan si Qije ng isang pagkakataon. Isipin mo na lang na ito ang ating unang date. Huwag mong sirain, ha? Ang babaeng may kapansanan ay hindi kailanman naglakas loob na ilantad ang kanyang prosthetics sa harap ng isang lalaki dahil sa kanyang matinding kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Ito ang dahilan kung bakit sila nag-away ng kanyang kasintahan at naghiwalay ng hindi masaya. Para kay Chen Maidong, laruan lang siya ni Zhuangjai. Noon, malinaw na siya ang lumapit sa kanya, ngunit nang sumugod siya, sinabihan siyang i-bastard. Marahil, kung ibang lalaki ang nasa posisyon niya, hindi rin niya ito matatanggap. Isang araw, sa isang reunion ng mga lumang kaibigan, ang dalawang nag-away at naghiwalay ay nagkita muli sa hapagkainan. Sadyang iniiwasan ni Zhuangjai si Chen Maidong at hindi niya ito katabi. Kinantiyawan pa ng kanyang mga kaklase na sila ng ibang lalaki ay bagay na bagay, tunay na lalaking may talento at babaeng may kagandahan. May sakit si Zhuangjai, kaya't saa ang ginamit niyang kapalit ng alak para magbigay galang. Hindi niya pa rin maiwasang tingnan si Chen Maidong sa kabilang panig. Sa totoo lang, malinaw na pareho silang nagmamalasakit sa isa't isa, ngunit walang sinuman ang gustong magpakumbaba. Hindi inaasahan na labis siyang nakainom. Isang lalaking mahilig gumawa ng gulo sa klase ang nagsalita ng bastos kay Zhuangjai. Agad na tumayo si Chen Maidong at ipinagtanggol siya. Nang makita niyang umalis si Chen Maidong na may dalang jacket, nagmamadali rin si Zhuangjai na humabol. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa kanyang kasintahan, umaasang mapapatawad siya nito. Para kay Chen Maidong, tingin lang ni Zhuangjai sa kanya ay isang bastos, at sa kaibuturan ng kanyang puso ay hinahamak niya siya. Hindi inaasahan na ang sinabi niyang ito ay nagpagalit kay Zhuangjai, na kanina lang ay humihingi ng tawad. Kinagat niya si Chen Maidong ng malakas at tinawag pa siyang mas masahol pa sa aso. Ang resulta, habang malungkot na umaalis si Chen Maidong, narinig niya ang biglang pagbagsak ni Zhuangjai, nawalan ng malay. Pagkatapos niyang ihatid si Zhuangjai pauwi, kaya patuloy lang siyang nag-aalala sa labas ng pinto. Sa huli, ang nakababatang kapatid na babae ang nagdala ng balita sa kanya, sinabi sa kanyang kapatid na babae na uminom na siya ng gamot at natulog na. Sinabi ng maliit na batang babae na napakabigat ng puso ng kanyang ate, at sinabihan din niya si Chen Maidong na huwag mag-alala. May nanay at siya na mag-aalaga sa kanyang ate sa bahay. Kung may mangyari, ipagbibigay alam niya sa kanya. Habang natutulog ang panganay na kapatid na babae, gustong kausapin ni Zhuangyan ang kanyang ina. Alam niyang labis na galit ang kanyang ate na nakaapekto sa kanyang puso.
Ngunit sinabi ng kanyang ina na hindi magkakasakit ang kanyang ate sa lamig kahit na manipis ang suot nito, nakakaiba. Naisip ng nakababatang kapatid na lalaki na mula pagkabata hanggang ngayon, ang kanyang ate ang pinakamasunurin sa bahay. Lagi siyang tinuturuan ang kanyang sarili at ang kanyang nakababatang kapatid na babae na makinig sa kanilang ina, kaya sa loob ng maraming taon, sila ay napakabait at masunurin. Bagaman tama ang lahat ng sinasabi ng kanilang mga magulang, ang kanyang ate ay isang matanda. May karapatan siyang subukan at magkamali. Sa tuwing ganito ang sitwasyon, ang bunsong anak na babae ay yumayakap sa kanyang ina. Ang mga sinabi lang ng anak na lalaki ay nagpaisip din sa ina. Kinabukasan, maaga pa, pumunta na si Zhuang Jai sa kwarto ng kanyang anak na babae upang mag-disinfect. Kahit kailan, ang isang ina ay laging namimiss ang kanyang anak. Sa totoo lang, matagal na niyang nakita na si Chen Maidong ang nagpadala ng gamot sa kanyang anak. Dahil hindi pa niya naikukwento sa kanyang ina ang tungkol sa kanyang nobyo, tuwing nababanggit ang dalawa, nahihiya sila. Nang malaman niyang tunay na mahal ng kanyang anak si Chen Maidong, halos magtayuan ang balahibo ng ina. Alam niyang nangahas pa ring makipaglaban ang binata sa kanyang anak, kaya gusto niyang hintayin kung gaano katagal pa makakapagpigil ang binatang ito. Nang sumapit ang gabi, hindi na nakapaghintay si Chen Maidong at nag-text ng Nang malaman niyang nasa labas siya ng kanilang bahay, dali-daling lumabas si Zhuang Jai. Paglabas niya, nakita niyang umaakyat si Chen Maidong sa pader ng bahay nila. Nang makita ni Chen Maidong na walang suot na jacket si Zhuang Jai, niyakap niya ito. Ang dalawang ito ay mabilis mag-away at mabilis din magbati. Nahulog sa matamis na halik, ang lahat ng hindi magandang nangyari dati ay nawala na parang bula. Hindi malubos maisip ni Zhuang Jai na iwanan ang kanyang nobyo, kaya niyakap niya ito. Kinabukasan, maganda ang kanyang pakiramdam at maaga siyang bumangon para magluto ng pagkain para sa buong pamilya. Sa tuwa ng pag-ibig at pagtanggap ng kanyang ina, sobrang ganda ng pakiramdam ni Zhuang Jai. Pagkatapos, narinig niya mula sa kanyang ina na may dalawang daga sa labas ng bahay, kagabi na patuloy na gumagawa ng ingay. Tinapak agad ng kapatid na babae ang paa sa ilalim ng mesa, nagpadala ng senyales sa kanyang ate, "Huwag kang masyadong mayabang, nasipa pa si nanay." Pagkatapos, nagkaayos ang magkasintahan at nagkaroon ng pangalawang date. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Chen Maidong na kahit pa siya ang unang gumawa ng hakbang, hindi na siya magpapalinlang. Nang makita niyang inihahanda ng kanyang nobyo ang tubig para sa kanyang paliligo, gusto siyang pigilan ni Zhuang Jai, ngunit hindi niya ito nagawa. Sa huli, nang bumaba na si Chen Maidong, biglang tumawag si Zhuang Jai upang tingnan kung kaya niyang pabalikin ito. Walang sinuman ang umasa na pagdating ng biyenan sa bahay at makita ang kanyang manugang doon, para siyang daga na nakakita ng pusa. Sa puntong ito, umabot na sa sukdulan ang awkward na kapaligiran. Sa gitna ng pagkalito, sinikap ng nanay na maghanap ng gagawin sa kusina upang magmukhang abala. Hindi niya inasahan na kahapon lang ay pumayag na siyang maging magkasintahan ang dalawa, ngunit ngayon ay dinala na ng kanyang anak ang nobyo sa bahay. Nagulat siya at hindi nakahanda. Sinabi ni Zhuang Jai sa kanyang ina na ituring si Chen Maidong bilang isang kaibigan at batiin lang ito. Ngunit naramdaman ng ina na kung ang kanyang anak ay walang intensyong magpakasal, nahihiya siyang makipag-usap sa lalaki. Pagkatapos, kapag umuwi na si Zhuang Jai sa Shanghai, siya at si Chen Maidong ay magkikita pa rin sa isa't isa, kung hindi ngayon, sa ibang pagkakataon. Saan naman niya ilalagay ang kanyang mukha? Nagbago ng ugali ang nanay sa loob ng isang segundo. Kanina lang ay tumatanggi siya, ngunit ngayon ay napakainit na ng pagtanggap na hindi maiwasang pagdudahan ng mga tao. Una, tinanong ng biyenan ang kalusugan ni Lola Chen. Pagkatapos ay pinuri niya ang kanyang magiging manugang na lalaki dahil sa pagiging napakataas at tiyak na mayroon siyang magandang genes. Pagdating sa genes, kailangan purihin ni Chen Maidong ang pamilya ng kanyang biyenan. Lahat ng tatlong anak ay maganda tulad niya. Ang manugang na lalaki na ito, kung hindi nagsasalita, hindi mo malalaman, kapag nagsalita, hindi mo na siya titigilan. Ngayon ay itinuturing na niya si Chen Maidong na kanyang magiging manugang at inanyayahan pa niya ito na kumain sa bahay sa ikalawang araw ng bagong taon sa kaarawan ni Xiao Jai. Hindi talaga kapanipaniwala. Kahapon, si Nanay Zhuang Jai ay galit na galit dahil hindi umuwi ang kanyang anak na babae buong gabi at wala siyang ganang magbenta ng manok. Pati ang kanyang mga inosenteng kapatid na lalaki at babae ay nadamay. Sa kabutihang palad, bumalik si Wang Xixia upang tulungan si Zhuang Jai na makatakas sa sitwasyon. Nang pumunta ang nanay para mamili ng pagkain, hindi niya inaasahan na makikita niya si Chen Maidong. Sa tuwing naaalala niya na magkasama ang kanyang anak at ang binata buong gabi at hindi umuwi ang kanyang anak, galit na galit ang ina. Sa totoo lang, walang nangyaring anuman sa pagitan ni Zhuang Jai at ng kanyang nobyo kagabi. Pagdilat pa lang niya, nakita na niya ang kanyang nobyo na nakahiga sa tabi niya, na punong-puno ng kaligayahan. Ngunit habang naglalambingan ang dalawa, tumawag ang kanyang nakababatang kapatid na babae at sinimulan ang unang antas ng babala. Bago umalis, gusto pa sanang tulungan ni Chen Maidong si Zhuang Jai na isuot ang kanyang prostetikong paa, ngunit labis siyang naglaban. Sa huli, nagpumilit ang kanyang nobyo at kinumbinsi ni Zhuang Jai ang kanyang sarili. Nang makita ang kapansanan sa paa ng kanyang nobya, hindi man lang nagpakita ng pagkasuklam si Chen Maidong, bagkus ay naawa pa siya rito. Napakamaingat niya at naghanap pa sa internet bago iyon. Kung hindi, tiyak na hindi niya malalaman kung saan magsisimula. Nang makita ang maingat na kilos ng kanyang nobyo, namula ang mga mata ni Zhuang Jai. Ano man ang mangyari sa hinaharap, ang ganitong damdamin ay parang sa kanyang kabataan, na hindi niya malilimutan.
Pagkatapos, nang malaman ni Zhuangjai na si Wang Xixia ay tunay na kasama na ni Qije, hindi rin niya napigilan ang kanyang luha. Nang makita niyang natagpuan na ng kanyang matalik na kaibigan ang kaligayahan, natuwa siya para sa kanyang kaibigan. Ngunit kahit na napakasaya niya at ni Chen Maidong sa ngayon, hindi mapapalitan ng hormones ang ekonomiya, kaya nag-aalala rin siya sa kinabukasan nilang dalawa. Sa isang iglap, bagong taon na. Pumunta si Zhuangjai sa bahay ng kanyang nobyo upang tumulong sa paglilinis. Nang makita niya ang kanyang magiging manugang na babae na parehong maganda at mahusay, labis na natuwa ang lola. Pag-uwi nila sa bahay, magkayakap ang dalawa sa pintuan, ayaw maghiwalay. Ang paulit-ulit na paghahalikan ay hindi na matiis ng kapatid na lalaki. Nang malaman niyang wala ang kanilang ina sa bahay ngayon, pinayagan ni Zhuangjai si Chen Maidong na pumasok sandali. Nang umuwi ang ina at makita ang motorsiklo sa pintuan, alam na niyang may masamang nangyari. Sa kabutihang palad, ang awkward na sitwasyon ay sa wakas ay natapos ng maayos salamat sa bibig ng kanyang manugang na lalaki. Pagkatapos, sa ikalawang araw ng bagong taon, tuwang-tuwa ang biyenan nang makita niya ang mga regalong dinala ng kanyang manugang na lalaki. Marunong magpakitang gila si Chen Maidong at nagkusang loob pa siyang bumaba sa kusina. Hindi rin mapigilan ng mga nakababatang kapatid na lalaki at babae ang pagpuri sa kanilang magiging bayaw. Ang gabi ay mas naging masigla sa pagdating ng isang karagdagang tao para ipagdiwang ang bagong taon. Mapanuri ang manugang na lalaki, nang makita niyang naubos na ang baso ng kanyang biyenan, agad siyang tumayo para punuin ito. Sa piling ng kanyang pamilya, nagkaroon si Zhuangjai ng isang hindi malilimutang ika-negatibo 30 kaarawan. Kinabukasan, nang kausapin ng nanay ang mga kapitbahay sa labas, nagsimula na siyang tawaging Aking Chen Maidong. Tila, mas nagugustuhan ng biyenan ang kanyang manugang na lalaki habang tinititigan niya ito. Sa araw ng mga puso, ipinagdiwang ng magkasintahan sa bagong bahay. Bago umalis, natuklasan ni Zhuangjai na inayos na ni Chen Maidong ang manikang nasira niya noong nakaraang beses, kaya tuwang-tuwa siyang bumalik. Sa pagkakataong ito, ayaw na niyang baliwalain ang pag-ibig ng kanyang nobyo. Palapit ng palapit ang oras ng kanyang pag-alis, at ayaw nang umuwi ni Zhuangjai. Naawa si Shanghai. Nang maingat na inalis ni Chen Maidong ang prostetikong paa ni Zhuangjai, sa wakas ay nalampasan niya ang kanyang sariling mga alalahanin at tinanggap ang magandang pag-ibig na nagmumula sa dalawang panig. Ngunit sinabi ni Zhuangjai na babalik siya sa Shanghai pagkatapos ng bagong taon at naghahanda siya para sa kanyang plano sa negosyo. Napansin ng kanyang ina na ang kanyang anak ay hindi nangangahas na kausapin si Chen Maidong tungkol sa kanyang pagbabalik. Para kay Zhuangjai, mas seryoso ang sitwasyon, mas mahirap itong harapin. Kahit na ayaw ni Chen Maidong ng long-distance relationship, maaari ba niyang hiwalayan siya? Kinabukasan, pagdating ni Zhuangjai mula sa pakikipag-usap sa kanyang lola, nakita niyang sinusuri ni Qije ang kanyang ina sa bahay. Nang makita ng nanay ang kanyang anak na babae, hindi na siya makapaghintay at agad na ipinasa ang bisita sa kanya. Kaya pala, bukod sa pasasalamat kay Zhuangjai, ang pinakamahalaga ay gusto niyang tanungin ito kung gusto ni Wang Xixia ang ganitong uri ng singsing sa kasal. Bagaman si Qije ay hangal at nakakatawa, naniniwala siyang tiyak na magiging mabuti siyang asawa. Kamakailan, abala si Chen Maidong sa pag-aasikaso sa pagkamatay ni Lola Lin, matagal nang hindi nagkita ang magkasintahan at labis na nagkakamiss sa isa't isa. Sa pagkakita sa kanilang mainit na pagyakap, malalaman mong labis silang nagkakamiss sa isa't isa. Kinagabihan, nang makita ng nakababatang kapatid na nagmi-makeup pa ang kanyang ate, kahit gabi na, alam niyang hahanapin na nito si Chen Maidong. Hindi ito ang oras para mag-alinlangan siya tungkol sa pag-uwi sa Shanghai. Ilang araw na ang nakalipas, bago siya umalis. Sinabihan din ng nakababatang kapatid na babae ang kanyang ate na magsabi ng totoo upang mapatawad siya, at na may pag-asa pa. Pagkatapos, pumunta si Zhuangjai upang hanapin ang kanyang nobyo, at nakatayo lang siya sa ibaba ng gusali, nagsasanay kung paano magsisimula ng pag-uusap. Ngunit nang sabihin ni Chen Maidong sa kanya na umakyat na, nalito si Zhuangjai sa magandang kapaligiran at agad na nakalimutan ang dapat niyang sabihin. Pagkatapos ng mainit na sandali ng magkasintahan, nakahiga pa rin si Zhuangjai sa kumot, nagsasanay ng kanyang mga linya, nang ibinaba ng kanyang nobyo ang baso sa kanyang kamay at hindi napigilang halikan siya. Kung kaya lang niya, gusto niyang manatiling nakahiga sa tabi ng kanyang nobyo, ngunit hindi niya maaaring iwanan ang karera na lagi niyang pinagsikapan. Nang makita ni Chen Maidong ang pagpanaw ni Lola Lin, hindi na siya nagpilit pa. Ayaw niyang mawala ang kanyang nobya sa mundong ito. Nang marinig ang pangungusap na ito, lalong hindi makaimik si Zhuangjai. Hinalikan niya ang kanyang nobyo habang sinasabing mananatili siya sa piling nito magpakailanman. Kinabukasan, biglang dumating ang lola at nang malaman niyang magkasama na ang kanyang apo at si Xiaoji, gusto niya talagang bugbugin ang kanyang apo. Dali-daling lumabas si Zhuangjai at sinabing siya mismo ang nagpasya. Dahil umabot na sa puntong ito, kailangan niyang panagutan si Xiaoji at pinayuhan ang dalawa na magpakasal na agad. Ngunit pagdating sa pagpapakasal, hindi maiiwasang may kaunting pagmamadali. Ngunit nang makita ni Zhuangjai na gustong saktan ng lola ang kanyang apo, kusa siyang pumayat. Pagkatapos nilang kumuha ng larawan para sa kanilang engagement, hindi napigilan ni Zhuangjai ang magyabang habang suot ang singsing. Pagkatapos ipadala ang wedding candy sa mga kaibigan, masaya silang umuwi para sa kanilang engagement party. Ang eksena kung paano nagdekorasyon ang magkapatid ay parang isang marangyang bayan. Sa ganitong kahalagang araw, natural na hindi maaaring mawala si Wang Xixia. Dumating din ang mga magulang ni Chen Maidong.
Hindi na makapaghintay ang lola na tawagin ang nanay ni Zhuang Jai na kanyang kumpare. Sa gabing iyon, naramdaman ng bagong engaged na mag-asawa na ang lahat ay parang panaginip. Ayaw nang maranasan ni Chen Maidong ang pakiramdam ng pagiging inabandona ng kanyang mga mahal sa buhay. Matatag na sinabi ni Zhuang Jai sa kanya na magpakailanman siyang magiging pamilya nito. Habang romantikong sumasayaw ang dalawa sa ilalim ng mga ilaw, iniligtas nila ang isa't isa at sa wakas ay natagpuan ang kaligayahan. Ang totoo, hindi malaman ng nanay kung ano ang nararamdaman niya nang makita ang kanyang anak na babae na pinahirapan niyang palakihin at ngayon ay ikakasal na. Ngunit sa tuwing naiisip niyang magkakaroon siya ng anak na lalaki, gumaganda ang kanyang kalooban. Naniniwala siyang makakaramdam din ng kapanatagan ang kanyang ama at tiyo, kapag nakita nilang masaya si Zhuang Jai. Kinailangan niyang umalis kinabukasan pagkatapos lang ng engagement, hindi kaya ni Zhuang Jai. Pinayuhan siya ni Wang Xixia na kausapin ng maayos si Chen Maidong. Naglakas loob si Zhuang Jai na pumunta sa bahay ng kanyang nobyo, ngunit dahil may trabaho ito sa kanyang unit, hindi niya ito nakausap. Nang makita niyang aalis na siya bukas, pinayuhan siya ng lahat na magpakatotoo. Kinabukasan, pumunta si Zhuang Jai sa istasyon ng bus at nagkunwari na humingi ng tulong sa kanyang nobyo upang sunduin ang isang tao para madaya siya papunta roon. Ngunit nang malaman ni Chen Maidong na aalis na siya, naramdaman niyang ginagawa ni Zhuang Jai na biro ang kasal. Dahil dito, sa kanilang pagtatalo, dumugo ang ilong ni Chen Maidong ng tomato sauce. Sunod-sunod na humingi ng paumanhin si Zhuang Jai na may pag-aalala, ngunit itinulak siya ni Chen Maidong. Nang habulin niya ito at sinabing hinding-hindi niya ito hihiwalayan, hindi man lang lumingon si Chen Maidong at umalis. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Chen Maidong na muli siyang pinaglalaruan ni Zhuang Jai. Ngunit hindi niya inasahan na pag-uwi ni Zhuang Jai sa Shanghai, biglang may nangyaring aksidente at muntik nang hindi na niya nakita muli si Chen Maidong. Isang buwan bago iyon, pagkatapos bumalik ni Zhuang Jai sa Shanghai, hindi maiwasang mahiya ang ina ni Zhuang Jai nang makita niya si Lola Chen. Dahil hindi naging maayos ang pagtatrabaho ni Zhuang Jai, gusto niyang pumunta sa bahay para humingi ng paumanhin kay Lola Chen. Ngunit lubos na naunawaan ni Lola Chen ang sitwasyon at sinusuportahan pa rin si Xiao Jie sa paghahanap ng kanyang karera. Nag-aalala lamang ang kanyang apo kaya sandali siyang hindi nakapag-isip ng maayos. Pinuri ng dalawang pamilya ang kanilang mga anak at nagdagdag ng ilang mga kakulangan ng kanilang mga anak. Tunay na ang isang matalinong pag-uusap ay hindi basta-basta. Ang anak na babae ay nakikinig mula sa gilid at agad na nagbalita sa kanyang ate. Sinabing ang kanilang suporta ay kanilang kakampi at dapat siyang magpatuloy sa kanyang trabaho ng may kapayapaan ng isip. Tunay na may pagkakaiba kapag mayroon kang suporta. Lubos na nakahanda si Zhuang Jai at ang kanyang unang hakbang sa negosyo ay naging maayos. Sa kabilang banda, nagsimula na ang Domestic Medical Equipment Project. Nagpakasal na ang kasama niya sa kabilang panig, iniwan siyang mag-isa sa Shanghai. Sa loob ng kalahating taon, hindi na kinontak ni Chen Maidong si Zhuang Jai. Tuwing may libreng oras siya, nakikita niya sina Wang Xixia at Kui Jie na naglalambingan sa harap niya. Nang malaman niyang isinumite na ng Nanping ang plano para sa Medical Tourism Pilot Zone, hindi na makapaghintay si Zhuang Jai na umuwi. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para makita ang kanyang nobyo. Matagal na siyang nagplano at sa tulong ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki, nakahanap siya ng pagkakataong hindi sinasadyang makita si Chen Maidong. Bagaman nakasakay na siya sa kotse, ayaw pa rin siyang pansinin ng binata. Sa panlabas, galit pa rin siya, ngunit ang katotohanan ay, siya ang nasa likod ng pagtulong sa proyekto ng Pilot Zone. Sa pagmamaneho patungo sa pasukan ng unit, tinawag ni Chen Maidong ang kanyang kasamahan upang hatid si Zhuang Jai. Buong pagmamalaking sinabi ni Zhuang Jai na hihintayin niya itong matapos ang trabaho, ngunit sa huli ay bumalik siya sa bahay na malungkot. Wala nang nagawa si Zhuang Jai, kundi humingi ng tulong sa kanyang ina at kapatid na babae na mag-isip ng plano. Sinabi ng kapatid na babae na puro maliwanag na kulay na ang suot ni Chen Maidong ngayon. Nagduda si Zhuang Jai, hindi kaya nagiging fashionista na siya? Bakit ang hirap mong kausapin? Maganda na talaga si Chen Maidong, ngayon lang ay mas marunong lang siyang magdamit. Nang bumalik si Zhuang Jai sa kanyang kwarto, dahil sa inis, nakaupo pa rin ang kanyang kapatid na babae at ang kanyang ina, nagpaplano. Baka naman masyado na kayong nagpapabigat sa kanya? Ngunit naramdaman ng ina na ang kanyang anak na babae ay laging nagpapanggap na kailangan niyang makuha ang lahat. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang maranasan ang hirap. Kinabukasan, hindi na mapakali si Zhuang Jai at tumakbo na lamang sa bahay ni Chen Maidong para hanapin siya. Nang marinig niya ang tunog ng tubig sa banyo, binuksan niya ang pinto at pumasok. Buong pagiging masunuri na iniabot ni Zhuang Jai ang mga damit. Nang makita niyang lumabas ang kanyang nobyo, para siyang isang bata na nagkamali at hindi alam ang gagawin. Tinanong niya si Chen Maidong kung gusto na ba siya nitong iwanan. Ngunit sa halip, sinabihan siya nito na pag-isipan niyang mabuti kung anong uri ng buhay ang mas masaya. Sa pagkakataong ito, hindi na talaga kayang maging matatag ni Zhuang Jai. Humagulgol siya habang nagpapadala ng voice message kay Wang Xixia, sinasabing parang hindi na siya gusto ni Chen Maidong. Pinayuhan siya ni Wang Xixia na lampasan ang pagsubok, at sa pag-iisip ni Zhuang Jai, tama nga ito. Hindi ba baba't hindi niya binawi ang singsing? Sa sandaling iyon, matapos maligo si Chen Maidong, nakatayo siya sa harap ng bintana, inaalala ang mga salitang sinabi ni Zhuang Jai sa kanya. Sa totoo lang, matagal na niyang pinalamutyan ang kanyang silid-aklatan ayon sa gusto ni Zhuang Jai.
Nang makita niyang hindi pa tapos marinig ni Zhuang Jai ang kanyang mga sinasabi, tumakbo na lang siya sa istasyon ng bus at sinabing ang panahong ito ay hindi niya siya pinahihirapan, kundi gusto niya lang na makilala ni Zhuang Jai ng husto ang kanyang sarili. Matapos maglabas ng saloobin ang dalawa, sa wakas ay nagkabati rin ang magkasintahan. Sa mga darating na araw, mas pahahalagahan nila ang isa't isa at matututo kung paano magmahal. Sa pagkakataong ito, pagkatapos nilang bumalik sa Shanghai, hindi nila alam kung kailan sila muling magkikita. Makalipas ang ilang araw, nang maglakbay si Chen Maidong para sa trabaho, nagpunta siya sa Shanghai upang sorpresahin ang kanyang nobya. Hindi niya inaasahan na muntik nang maaksidente si Zhuang Jai sa daan. Nang makita niya ang singsing sa kamay ng biktima, na kamukhang-kamukha ng kay Zhuang Jai, nagulat si Chen Maidong. Nang malaman niyang hindi si Zhuang Jai ang biktima, agad siyang nagmamadaling hanapin ang kanyang nobya. Samantala, si Zhuang Jai, na muntik nang masangkot sa aksidente, ay nagpaplano na ring umuwi para bisitahin si Chen Maidong. Matapos maranasan ang paghihiwalay sa buhay at kamatayan, muling nagyakapan ang dalawa ng buong higpit. Ano man ang hirap na darating, hindi na sila maghihiwalay pa. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa inyong panonood. Paalam at hanggang sa muli, sa mga susunod na episode sa channel.